Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 1190-97. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Kabilang sa 4 na 9th level martial monarch stage powerhouses na nakatayo sa harapan at humarap kay Alvin, ang matandang nakasuot ng itim na roba, na siya ring sect leader ng Thousand Feet Sect, ay nagsabi sa malamig na boses, "Alvin, mula ngayon Alvin Sect ay wala na." Ang kanyang mga salita ay nagpapahiwatig na sila ay nakatakdang patayin si Alvin. Iyon ay depende sa kung mayroon kang kakayahan o wala. Sa kabila ng pagharap sa 4 na 9th level martial monarch stage powerhouses, si Alvin ay may kalmado at walang pakialam na mukha. Bigla-bigla, ang quasi-royal grade spirit sword sa kanyang mga kamay ay nahati sa 9 na espada at lumibot sa kanyang katawan, na patuloy na umiikot. Pabilis ng pabilis ang bilis. Inscription Master ka rin. Nang makita ang pagpapakita ng mga kamay ni Alvin, ang 4 na 9th level martial monarch stage powerhouses na nakaharap kay Alvin ay nagulat. Nakikita nila na kinokontrol ni Alvin ang 9 na espada at pinaikot ang mga ito sa kanyang katawan gamit ang kanyang espiritual na enerhiya. Kung ikukumpara sa pagkagulat nilang 4 at ng kanilang 6 na kasama, ang mga tao mula sa Alvin Sect ay hindi gaanong nagulat dahil ang katotohanan na ang kanilang sect leader ay isang inscription master ay hindi lihim sa sekta. Ang dahilan kung bakit hindi maapektuhan ng malamig na hangin ang hilagang bahagi ng Alvin Sect ay ang sect leader ay nag-set up ng inscription formation. Mula noon, alam na nila na siya ay isang natatanging inscription master. Bagamat ang 9 na espada na nakapaligid sa katawan ni Alvin ay halos magkapareho, iniisip lang ng karamihan na siya ay may 9 na eksaktong parehong espiritong espada. Hindi nila akalain na ang 9 na espada ay binago mula sa isang espada. Jeric, bagamat hindi personal na maipaghiganti ni Itay ang iyong pagkamatay, maaari itong ituring na paghihiganti. Maaari kang magpahinga sa kapayapaan ngayon. Woody, kapag namatay na si Alvin, personal na papatayin ni Itay ang asong iyon para ipaghiganti ang iyong kamatayan. Ang tingin ng sect leader ng True Martial Sect, si Justin, ay lumipat mula kay Alvin patungo kay Irish at biglang, ang matinding lamig ay lumabas mula sa kanyang mga mata habang naghihintay ng pagkakataon na lumunin siya. Sa kanyang opinyon, si Alvin ay walang alinlangan na isang patay na tao ngayon. Kahit na maaaring patayin ni Alvin ang Grand Elder ng Blackwell Clan na isang 9th level martial monarch stage, ngunit sa pagkakaalam niya, ang huli ay nakalusot pa lamang sa 9th level martial monarch stage. Hindi pa niya naiintindihan ang 9th level monarch stage profundity. Para naman sa 4 na 9th level martial monarch stage powerhouses kung saan siya ay gumugol ng maraming pagsisikap sa paghikayat na dumating, sinuman sa kanila ay mayroon ding lakas na nanag sa Grand Elder ng Blackwell Clan. Leader ng sekta. Ang mga miyembro ng Alvin Sect ay tumingin kay Alvin na may marangal na ekspresyon, puno ng pag-aalala sa kanilang mga mata. Sa mismong sandaling iyon, naisip nila na ang kanilang sect leader ay napakaganda habang nakatayo siya doon na parang isang matayog na bundok. Napabuntong hininga sila. Walang nagbuka ng bibig para magsalita. Ngayon, naunawaan na nila na ang kanilang sect leader ay kaharap ang 4 na leader ng first-rate forces na katulad ng Alvin Sect. Kitang-kita ang kanilang lakas. Maraming tao ang nagpawis para kay Alvin. Young Master. Guru. Si Jack at ang Gold Tog ay nakatayo sa malayo at tumingin kay Alvin na may pag-asa sa kanilang mga mata. Inaasahan nila na mapatay ni Alvin ang 4 na pinuno ng mga first-rate na puwersa. Gayunpaman, ito ay pag-asa lamang. Hindi rin sila sigurado sa kanilang mga puso kahit nakilala nila si Alvin. Talagang alam nila na nagawa ni Master na patayin ang Blackwell Clan Grand Elder na nasa 9th level martial monarch stage. Gayunpaman, dumating pa rin sila, kaya dapat may kumpiyansa silang manalo. Ang Gold Tog ay nagsalita kay Jack sa pamamagitan ng voice transmission. Crap! Siyempre, alam ko iyon, mabilis na sagot ni Jack. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalala habang siya ay tumugon. Napaatras si Irish at tahimik na tumingin sa likod ni Alvin. Unconditional trust ang bumaha sa kanyang mga mata. Patayin! Sa wakas, biglang sumigaw ang sect leader ng Thousand Feet Sect, ang matandang lalaking iyon na nakaitim na roba.
Kaagad, tila nag-transform siya sa isang itim na kidlat at dumiretso kay Alvin ng may mahusay na momentum. Boom! Nang gumalaw ang matandang nakasuot ng itim na damit, ang hangin sa orihinal niyang posisyon ay gumalaw at nagdulot ng nakakabinging pagsabog ng hangin na sinundan ng isang pagsabog ng hangin na bahagyang mas malambot. Boom! 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 Ang tatlong iba pa ay sumalakay sa parehong sandali nang lumipat ang matanda, at ang tanging target nila ay si Alvin. Kailangang hulihin muna ng isa ang ringleader para makuha ang lahat ng mga tagasunod. Ang apat sa kanila, na umatake na kasing bilis at determinadong parang kidlat, ay alam iyon ng malinaw sa kanilang mga puso. Ang Alvin sect ay masisira at titigil sa pag-iral kapag naalis na nila si Alvin na kanilang sect leader. Ang Alvin sect ang magiging pinakamaikling buhay na first-rate na puwersa sa kasaysayan ng Cloud Continent. Nagdeklara ang isa sa mga tagasunod ng matanda bago siya umatake. May halong panghahamak at panghahamak ang tono niya. Ang kanyang mga salita ay nagdulot ng pangamba sa mukha ng mga miyembro ng Alvin sect. Lahat ay maaaring magyabang. Bumabalik pa rin ako sa parehong parirala, ito ay depende sa kung mayroon kang kakayahan na gawin ito o wala. Sa harap ng kanilang provocation, mahinahong nagsalita si Alvin na para bang hindi siya nahuli sa isang paghaharap sa 4 na 9th level martial monarch stage powerhouses. Umiilaw ang dragon sa 9 na langit. Sa pagharap sa 4 na nagbabantang 9th level martial monarch stage powerhouses, si Alvin ay gumalaw at tila nag-transform sa isang 5 kulay na divine dragon na pumailang lang pataas sa mga ulap. Sinabayan ng 4 na singhot, ang mga umaatake ni Alvin ay nagbago ng direksyon at lumipad patungo kay Alvin na parang 4 na kidlat. Ang 5 sa kanila kasama si Alvin ay napakabilis kaya karamihan sa mga disipulo ng Alvin sect ay hindi makasabay sa kanilang mga figure. Puro popping at explosion sounds lang ang naririnig nila sa tenga nila bukod pa sa nararamdaman nila ang rumaragas ang hangin sa kanilang mga mukha. Tanging ang mga nasa itaas ng 7th level martial monarch stage ang halos hindi makakita ng kanilang mga aksyon. Sa kanilang mga mata, ang tanawin sa harap nila ay lubhang kagilahilalas. Isang 5 kulay na divine dragon ang nangunguna sa harapan, na sinundan ng malapitan ng 4 na streamer na lumitaw na kasing bilis ng kidlat. Pagkatapos, itinago sila ng mga ulap at tuluyang nawala sa kanilang mga mata ilang sandali pa. Sash! Sash! Nasaksihan ng gayong kapanapanabik na pagtugis, lahat ng naruroon ay nagsibangin upang habulin sila. Makita man nila ang kanilang mga kilos o hindi, humakbang sila sa himpapawid para lamang maging bahagi ng lahat ng aksyon at kinapa ang kanilang mga leeg upang tingnan ang mabagyong ulap sa di kalayuan. Wow! 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 Sa sandaling iyon, sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat, mayroong 16 na sinaunang itim na mga dragon na silhouette sa walang laman sa itaas bilang karagdagan sa higit sa 20,000 sinaunang may sungay na mga silhouette ng mga dragon na umaarangkada pasulong gamit ang kanilang matutulis na mga kuko at mga ngiping hubad. Pareho silang target na sinasalakay. Ito ang Heaven and Earth phenomenon na nabuo ng Heaven and Earth energy ng mga pinuno ng 4 na pinakamalaking puwersa. Sa karaniwan, bawat isa sa kanila ay may lakas ng higit sa 4 na sinaunang itim na dragon bilang karagdagan sa higit sa kapangyarihan ng 5,000 mga sinaunang may sungay na dragon. Boom! 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 Sunod-sunod na umalangaw-ngaw ang malalakas na pagsabog ng hangin. Ang ilan sa mga mahihinang alagad ng Alvin sect ay namula at dumuyugo mula sa kanilang mga mata, ilong, at bibig. Dali-dali nilang tinakpan ang kanilang mga tenga gamit ang kanilang mga kamay. Ngayon lahat ng mga pinuno ng 4 na pinakamalaking puwersa ay gumamit ng kanilang grade 1 spirit weapon. Ang lahat ng kanilang mga sandata ng espiritu ay iba. Ang isa ay gumamit ng talem, ang isa ay gumamit ng espada, ang isa ay gumagamit ng martilyo, at ang isa ay gumagamit ng guwantes. Klang! 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 Saan man dumaan ang taong gumagamit ng talem, ang daloy ng hangin ay tila nahati sa kanyang higanteng talem. Isang langit na puno ng kinang ng talem ang tumawid sa kalangitan at tumungo sa figure sa harapan na tila nag-transform sa isang 5 kulay na divine dragon. Swoosh! Swoosh! Swoosh!
Kapag ang taong gumagamit ng espada ay umatake, ang napakaraming espada na chi ay bumaril at naging isang sword web na tumakip sa purple figure tulad ng isang lambat na pumapalibot sa langit at lupa. Boom! 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 Hindi alintana kung ito ay ang higanteng martilyo na naninira o ang guwantes na kamao na humahampas, ang lahat ng ito ay parang mga putok ng mga kanya na bumaril sa kalangitan na nagdulot ng isang kakila-kilabot na pagsabog ng hangin. Ang mga pagsabog na iyon ay nagdulot ng pagdanak ng dugo ng mga mahihinang alagad ng Alvin Sect. Ang pinakamalakas na ganap na nagsusumikap ay katumbas ng lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon bilang karagdagan sa kapangyarihan ng higit sa 6,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Sa pinakamataas, ang pinakamahina ay katumbas ng lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon bilang karagdagan sa 5,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Si Alvin, na gumamit ng Heaven Rank Advanced Movement Martial Technique, Dragon Soaring the Nine Heavens, ay tila napakapayapa ng matugunan ang lalong malapit na pag-atake mula sa kanyang 4 na kalaban. Muling lumingon si Alvin na may iniisip. Ang kanilang lakas ay medyo pantay-pantay. At lahat sila ay mas malakas kaysa sa Blackwell Clan Grand Elder. Swoosh! Sa pagkakataong ito, umikot si Alvin at nagmamadaling bumalik upang harapin ang buong suntok ng mga pinuno ng 4 na pinakamalaking puwersa sa ilalim ng pagbabantay ng lahat. Naghahanap ka ng kamatayan. Habang lumingon si Alvin at sumugod patungo sa kanila, ang mga pinuno ng 4 na pinakamalaking puwersa kabilang ang sect leader ng 1,000 Feet Sect ay nagulat sa kanilang mga mata habang nanunuya. Sa kanilang opinyon, ang sect leader ng Alvin Sect, si Alvin ay nag-aalok ng kanyang sarili na patayin. Siya sumuko na lumaban. Iyon ang naisip nilang 4 habang sabay na sumilay sa gilid ng kanilang mga labi ang isang nakakalokong ngiti. Kasabay nito, ang mga pag-atake na ginawa nilang 4 na sinabayan ng malawak na heaven and earth phenomenon na naipon ay umuulan sa purple figure na parang bagyo. Anong ginagawa ng sect leader? Kapansin-pansing nagbago ang mga mukha ng mga elder at mga disipulo ng Alvin Sect. Ilang tao lamang na pamilyar kay Alvin ang tila may nahulaan habang nagliliwanag ang kanilang mga mata. Sa kaibahan, ang natitirang 6 na tao kabilang ang sect leader ng True Martial Sect, si Justin ay nanlaki din ang kanilang mga mata. Para sa kanila, si Alvin ay naghahanap ng kamatayan sa pamamagitan ng pag-ikot sa oras na iyon. Marahil, naramdaman niyang patay na siya nang walang pag-aalinlangan ngayon, kaya gusto niyang gawin itong mabilis. Ang sect leader ng Alvin Sect ay hindi masyadong espesyal. Iyon ang boses sa karamihan ng kanilang isipan. Jerick, nakikita mo ba ito? Mamamatay na si Alvin ngayon. Habang si Alvin ay nalantad sa mga pag-atake ng mga pinuno ng 4 na pinakamalaking puwersa, isang maningning na ngiti ang lumitaw sa mukha ni Justin na para bang nakita na niya ang eksena kung saan pinatay si Alvin. Gayunpaman, ang ngiti sa kanyang mukha ay ganap na natigil sa susunod na sandali. Oh, Diyos! Ano ang nakita niya? Kasabay nito, ang 5 iba pang tao sa tabi ni Justin ay nagbago rin ang kanilang mga ekspresyon. Baka sa mukha nila ang kawalan ng paniniwala. Ito. Nagulat din ang lahat mula sa Alvin Sect. Gayunpaman, karamihan sa mga tao ay nagpakita ng pag-asa at pag-asa sa kanilang mga mukha na para bang ngayon lang sila nakasilip ng isang bukang liwayway ng bagong pag-asa. 1191. Kayong 4 na tanga, salamat sa mga regalo. Nang tumalikod siya at harapin ang mga pag-atake ng mga pinuno ng 4 na pinakamalaking puwersa, at inakala ng karamihan sa mga tao na tiyak na siya ay isang patay na tao, nagsalita si Alvin. Ang kanyang boses ay walang pakialam at walang anumang emosyon. Mga regalo. Natigilan ang mga pinuno. Bago pa man sila makapag-react, nakita na nila ang 9 na sword chi na bumaril mula sa purple figure na humarap sa kanilang pag-atake ng buong tapang. Alam nila sa kanilang mga puso na iyon ang 9 na espiritong espada na umaaligid sa sect leader ng Alvin Sect na si Alvin. Gayunpaman, wala silang pakialam. Walang kwentang effort yan. Hindi lamang sila walang pakialam, minamaliit pa nila ang pag-ataking inilunsad ni Alvin mula sa kaibuturan ng kanilang mga puso. Mula sa bilis ng 9 na sword chi, halos matansya nila ang lakas na taglay nito.
Ang siyam na Sword G ay maaaring makapagpigil sa alinman sa kanilang mga pag-atake, ngunit imposible nitong ihinto ang lahat ng kanilang apat na pag-atake ng sabay-sabay. Agad na ginamit ni Alvin ang 9 Tribulation Sword Control Technique. Ang 9 Tribulation Sword Control Technique ay may kakaibang katangian kung saan kailangan nito ng ilang buffering time para mapataas ang bilis ng mga espada hanggang sa sukdulan nito kapag ito ay kinokontrol ng espiritual na enerhiya. Iyon ang dahilan kung bakit minamaliit ng mga pinuno ng apat na pinakamalaking puwersa ang 9 Violation Sword Control Technique na ginamit niya. Swish! 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 Siyam na Sword G ang pumailan lang sa kalangitan at lumakas ilang sandali. Ito ay parang siyam na kopya ng Alvin na nag-strike sa kabuuan. Ang lakas ay agad na nadagdagan sa kanyang pinakamataas na parang tinulungan siya ng mga Diyos. Paanong posible? Sa oras na iyon, nagbago ang mga mukha ng mga pinuno ng apat na pinakamalaking puwersa. Ang siyam na Sword G ay biglang bumilis, at ang acceleration rate ay bumulaga sa kanila. Sabay-sabay nilang napagtanto na halos hindi na ito maharangan ng apat. Hindi nila akalain na ang bilis ng Sword G ay tataas at kapansin-pansing din. Ito ay ganap na lampas sa kanilang mga imahinasyon. Damat! Paano naging napakalakas ng Alvin na ito? Hindi ba sinabi ni Justin na si Alvin ay mas malakas lang ng kaunti kaysa sa Blackwell Clan Grand Elder na kakapasok lang sa 9th level Martial Monarch stage? Ito ba ay higit pa sa medyo mas malakas kaysa sa Blackwell Clan Grand Elder? Niloko tayo ni Justin. Sa sandaling iyon, nakita din nilang apat ang Heaven and Earth phenomenon na sinamahan ni Alvin. Nakikita nila ang lakas ng apat na sinaunang itim na dragon bilang karagdagan sa 9,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Isipin mo na lang, ang lakas ng apat na sinaunang itim na dragon bilang karagdagan sa 9,000 sinaunang sungay na dragon. Kahit na ang pinakamalakas nilang miyembro ng quad ay mas mahina kaysa kay Alvin. Bukod pa riyan, natakot sila tungkol sa mapanlikhang kasanayan sa espada na kasalukuyang ipinakita niya. Para siyang tinulungan ng mga Diyos at hindi nila akalain na mahahadlangan nila ito. Takbo! Sabay-sabay na lumitaw ang parehong kaisipan sa kanilang isipan. Gayunpaman, hindi nila pinabagal ang kanilang mga paggalaw ng kamay. Ang marahas at mabagyong pag-atake ay dumiretso sa siyam na mabilis na gumagalaw na Sword G na parang wala silang takot. Natural, hindi ibig sabihin na hindi sila natatakot kay Alvin. Alam lang nila na hindi maiiwasang mag-backfire kung pilit silang umatras. Hindi yun ang gusto nilang makita, kaya nakagat lang sila ng bala. Gumawa sila ng desisyon sa tacit agreement. Nang ang sarili nilang mga pag-atake ay bumangga kay Alvin, kailangan nilang agad na tumakas sa pamamagitan ng pagkuha ng suporta mula sa puwersa ng pag-urong kahit na masasaktan sila nito. Bagaman maaaring hindi sila makatakas, kailangan lang nilang gawin ito. Kung hindi sila tumakbo, siguradong patay na sila. Kung ginawa nila, maaari silang magkaroon ng pagkakataong mabuhay. Boom! 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 Ilang sandali pa, nagkaroon ng malakas na ingay ng angsyam na quasi-royal grade spirit sword na kinokontrol ni Alvin sa pamamagitan ng 9 Tribulation Sword Control Technique ay bumangga sa mga pag-atake mula sa mga pinuno ng apat na pinakamalaking puwersa. Ang malabagyo na pag-atake ay agad na nadurog at nabasag habang sila ay bumangga sa siyam na Sword G na binago ng quasi-royal grade spirit sword. Poof! Poof! Sabay-sabay na nasugatan ang lahat ng mga pinuno. Niluwa pa nila ang isang subo ng malalim na pulang dugo, ngunit hindi na sila nang ahas na manatili pa. Tumakas sila sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, makakatakas kaya sila. Habang ang lahat kabilang ang sect leader ng True Martial Sect, si Justin, ay nabigla sa eksenang nasa harapan nila, ang siyam na Sword G ay lumundag matapos durugin ang apat na parang bagyong pag-atake. Sa susunod na sandali, nakita ng lahat ang siyam na 5 kulay na Sword G na agad na nagbago sa halos 105 kulay na Divine Dragon. Mas tumpak, mayroong 81 Divine Dragons. Ang bawat Sword G ay naging siyam na Divine Dragon. 9 Dragons Radiant Flash. Pagkatapos, nanlamig ang mga mata ni Alvin, at 162 na sobrang nakakasilaw na kidlat ang agad na lumabas mula sa mga mata ng 81 Divine Dragon. Ang bilis ng mga kumikislap na ito ay napakabilis na kahit na ang 7th level at 8th level Martial Monarch stage martial artists na naruroon ay nahirapang matrace.
Swish! 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 Sabay-sabay, matatalim at maiikling sipol ang narinig ng lahat ng naroroon. Ang mga tunog ay tumagal lamang ng ilang segundo. Pagkatapos noon, biglang napansin ng lahat na ang mga katawan ng apat na pinuno ng first-rate na puwersa na tumataka sa iba't ibang direksyon ay nagyelo sa hangin. Patuloy na bumubulusok ang mga dagwang palaso mula sa kanilang mga katawan at tumalsik ang dugo sa kalangitan na tila sunod-sunod na namumukadkad ang mga malandi na pulang rosas. Nang walang anumang pagbubukod, ang mga katawan ng mga pinuno ng apat na pinakamalaking puwersa ay naiwan na may 12-dosenang mga madugong sugat, at sila ay lubhang patay. Hu! Kasabay nito, ang lilang figure na nakatayong may pagmamalaki sa hangin sa di kalayuan ay naglaho sa manipis na hangin sa ilalim ng maingat na mga mata ng lahat. Nang muli siyang lumitaw, bumalik siya sa harap ng mga miyembro ng Alvin sect. Sa kanyang mga kamay, mayroong 5 spatial ring at isang tumpok ng profundity fragment na inimbak niya sa kanyang spatial ring makalipas ang ilang sandali. Sa sandaling iyon, ang mga salita ni Alvin ay umalangaw-ngaw sa isipan ng lahat na naroroon, 4 na tanga, salamat sa mga regalo. Ngayon, napagtanto nila na ang mga Reg Along ibig sabihin ni Alvin ay ang spatial rings at profundity fragments na naiwan ng mga pinuno ng 4 na pinakamalaking puwersa pagkatapos nilang mamatay. Nakakamatay na tahimik ang eksena. Ang tingin ng lahat ay sa iisang tao. Ito ay ang taong nakasuot ng lila na roba na ngayon ay tila hindi magagapi sa kanilang mga mata na para bang siya ang walang talo na Diyos ng digmaan. Hindi. Imposible. Imposible. Sa di kalayuan, ang sect leader ng True Martial Sect, si Justin, ang unang nakabawi mula sa pagkabigla. Umiling-iling siya habang nakatingin sa binatilyong naka-purple na nasa harapan niya na para bang ayaw niyang maniwala na totoo ang nakita niya. Justin, hindi mo ba sinabi na ang kanyang lakas ay medyo mas malakas kaysa sa Blackwell Clan Grand Elder? Justin. Halatang mas malakas ang kanyang lakas kaysa sa Elder ng Blackwell Clan Grand Elder. Bakit mo nasabi na medyo mas malakas lang? Enrig naging sanhi ng pagkamatay ng sect leader ko ng 1,000 Feet Sect. Justin, ibalik mo ang buhay ng sect leader ko. Sabay-sabay, bukod kay Justin at sa matandang nasa likod niya, galit na tumingin sa kanya ang 4 na tao sa paligid niya. Puno ng malamig na lamig ang kanilang mga mata. Sabay-sabay, naging berde si Justin. Nabalitaan lang niya na maaaring patayin ni Alvin ang Blackwell Clan Grand Elder na katatapos lang pumasok sa 9th level Martial Monarch stage. Hindi siya malinaw tungkol sa aktwal na kapangyarihan ni Alvin. Gayunpaman, ayon sa kanyang haka-haka sa nakaraan, si Alvin ay hindi ganoon kalakas. Dapat ay mas malakas lang siya ng kaunti kaysa sa Grand Elder ng Blackwell Clan. Ang dahilan ng haka-haka na iyon ay kung si Alvin ay mas malakas kaysa sa Blackwell Clan Grand Elder, hindi siya papayag sa Alvin sect na pinalitan ng pangalan mula sa Yin Yang sect. Ngayon, alam niya na siya ay labis na nagkamali. Sa kapangyarihan ni Alvin, makakalaban niya ang mga nangungunang powerhouse ng mga upper middle level na first-rate na puwersa sa gitnang bahagi ng Inner Land. Ngayon, maaari na lamang niyang isumpa sa kanyang puso, "You're such a strong powerhouse. Ano ang ginagawa mong dominating the outer ring of the Inner Land? Hindi ba't bullying iyon?" Mula noon, sumuko na si Justin sa ideya na ipaghiganti ang kanyang 2 anak dahil alam niyang hindi niya ito magagawa. Ang pagpatay ng kabilang partido ay kasing simple ng pagkatay ng manok o pagputol ng damo. Boom! Isang malakas na putok ang umalangaw-ngaw at isang matandang lalaki na hindi kalayuan sa Justin ang mabilis na umatake sa kanya. Ang galit na pag-atake ay dumiretso kay Justin. Emph! Habang sumisinghot siya, tinulungan siya ng matandang lalaki, na parang anino na sumusunod sa likod ni Justin, na harangan ang mga pag-atake bago pa man siya makapag-react. Anong ginagawa mo? Malaki ang pagbabago ng mukha ni Justin habang galit na nakatingin sa matandang umatake sa kanya. Dahil namamatay pa rin tayo ngayon. Gusto kitang patayin para aliwin ang kaluluwa ng sect leader bago ako mamatay. Sumigaw ang matanda, pagkatapos ay inatake niya muli si Justin ngunit muling ipinagtanggol siya ng matandang nasa likod ni Justin. Nag-aaway sila, at pantay-pantay sila. Ito ay isang malapit na labanan. Ang dahilan kung bakit nagkaroon ng ganitong krisis ang ating sekta ngayon ay kasalanan ni Justin.
Patayin natin siya. Hindi nagtagal, ang mga tao mula sa tatlong iba pang mga first-rate na puwersa ay galit na sumugod kay Justin. Sa kanilang opinyon, kung hindi dahil kay Justin na personal na pumunta sa kanilang sekta at hinikayat silang pumunta, wala sila roon, at hindi nila kailangang harapin ang ganoong kaitakot-takot na sitwasyon sa buhay at kamatayan. Akala nila ay makikinabang sila ng malaki sa paglalakbay sa Alvin sect. Sinong makakaalam na hindi lang sila makikinabang dito, kundi baka mawalan pa sila ng buhay. Mas lalo silang nagalit habang iniisip ito. Sa kalaunan, isinisisi nila ang lahat ng ito kay Justin na nagpasimula nito. Boom! 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 Isang pagsabog ng pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Sabay-sabay na sinalakay ng tatlong powerhouse mula sa mga first-rate na puwersa si Justin. Hindi sila nagpakita ng anumang awa, at sinaktan nila si Justin sa isang tibok ng puso. Kahit sino sa kanila ay makakapantay kay Justin, kaya walang kahirap-hirap na patayin siya kung magtutulungan silang tatlo. Sa isang kisap mata, pinatay ni Justin ang kanyang buhay. Mula sa simula hanggang sa wakas, si Alvin ay tumabi lang at nanood. Mula sa bibig ng taong nauna sa kanya, nalaman ni Alvin na ang lahat ng nangyari ngayon ay dahil kay Justin, ang sect leader ng True Martial Sect. Si Justin ang nagtipon ng mga powerhouse na ito mula sa mga first-rate na puwersa para pumunta sa Alvin sect para sirain ito. Hindi mahirap hulaan kung bakit. Alam ni Justin na hindi niya kayang ipaghiganti ang kanyang dalawang anak na mag-isa, kaya kinaladkad niya ang iba pang mga first-rate na puwersa pababa kasama niya. Talagang matalino si Justin. Alam niya kung paano samantalahin ang isang pagkakataon, tila may naalala si Alvin at palihim siyang nag-isip. 1192. Hindi makukumbansi ni Justin ang ilang first-rate na puwersa na magsanib puwersa laban sa Alvin sect kung hindi hinikayat ni Alvin ang ilang grade 1 weapon craftsman at alchemist na sumali sa Alvin sect. Napakalinaw ni Alvin tungkol dyan. Ngayong patay na si Justin, kinolekta niya ang spatial ring at profundity fragment ni Justin mula sa kanyang bangkay. Pagkatapos, ang silhouette ni Alvin ay kumikislap at naglaho sa manipis na hangin pagkatapos makolekta ang spatial ring at profundity fragment. Mag-zoom. 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 Sa loob lamang ng ilang segundo, ilang panandali ang iyak ang napuno ng hangin. Ang susunod na napansin ng mga elder at disipulo ng Alvin sect ay napatay ang iba pang 5 tao bukod sa sect leader ng True Martial Sect, si Justin, napatay na. Kasabay nito, muling lumitaw ang purple silhouette at pumasok sa line of sight nila. Ilang sandali pa bago sila nakabawi sa kanilang pagkagulat. Ang kanilang sect leader ay napakalakas. Not a bad haul, bulong ni Alvin habang nakatingin sa pile ng spatial rings at profundity fragments sa kanyang kamay. Napakalakas ng sect leader. Noong panahong iyon, natauhan ang mga matatanda at disipulo ng Alvin sect at tumangala kay Alvin ng may pagkamangha at paggalang. Bagamat alam na nila na ang kanilang kasalukuyang sect leader ay makapangyarihan, nagkaroon sila ng maling akala na si Alvin ay medyo mas malakas kaysa sa orihinal na peak master ng Yangpik, Emerson. Ang pangyayari ngayon ay lubos na nagbago ng kanilang opinyon sa kanilang sect leader. Hindi ka panipaniwala. Ang kanilang kasalukuyang sect leader ay nakapatay lang ng 4 na 9th level martial monarch stage powerhouses kahit na pagkatapos nilang magkasanib na kamay. Anuman sa 4 na 9th level martial monarch stage powerhouses ay maaaring madaling pumatay kay Emerson, ang orihinal na peak master ng Yangpik mula sa Yin-Yang sect. Sa halip, silang 4 ay pinatay ni Alvin, ang sect leader ng Alvin sect, sa isang kisap mata. Maraming tao ang nagbubulungan sa kanilang mga sarili, hanggat ang ating sect leader ay nasa paligid, ang Alvin sect ay magagawang manatili sa gitna ng mga mid-level na first-rate na puwersa. Mayroong maraming mga first-rate na puwersa sa inner land ng Cloud Continent. Gayunpaman, ang kanilang lakas ay malaki ang pagkakaiba sa isa't isa. Halimbawa, ang dating Yin-Yang sect kasama ang True Martial Sect at ang Blackwell Clan ay itinuturing na mas mababang antas ng first-rate na puwersa sa inner land. Sila ay nabibilang sa ilalim ng ranggo. Ang 4 na tao na kakapatay lang ni Alvin ay ang mga pinuno ng 4 na lower mid-level first-rate na puwersa. Ang mga ito ay higit na nakahihigit sa lakas kung ihahambing sa mas mababang antas ng mga puwersa ng unang antas. Sumasang-ayon ako.
Naniniwala ako na sa lakas ng sect leader natin, makakalaban pa niya ang mga nangungunang powerhouse ng mid-level first-rate forces. Idinagdag ng isa pang tao. Maraming tao ang mabilis na sumang-ayon sa kanya. Ang aming sect leader ay nag-iisang pinatay ang mga pinuno ng 6 na pinakamalalaking first-rate forces at ang 8th-level martial monarch stage powerhouses na dinala nila. Tumibok pa rin ang puso ko sa iniisip lang ang eksenang iyon. Maraming elder at disipulo ng Alvin sect ang nasa sabik na tinalakay ang kamakailang labanan. Sa sandaling iyon, ipinagmamalaki nila ang kanilang pagkakakilanlan bilang mga matatanda at disipulo ng Alvin sect. Master, mabilis kang umunlad. Ang Gold Thug ay ngumiti ng pilit kay Alvin. Naalala niya ang kanyang pakikipaglaban kay Alvin sa unang pagkikita nila. Bagamat nanalo si Alvin, maliit na margin lang ang tagumpay. Gayunpaman, ang kasalukuyang Alvin ay nalampasan siya ng mabilis. Young Master. Kumikislap ang mga mata ni Jack, at tila tuwang-tuwa siya matapos makita ang kapangyarihan ni Alvin. Tumabi si Irish na naka-poker face. Gayunpaman, nang bumagsak ang kanyang tingin kay Alvin, naging mainit at malambot ito. Outrageous. Abnormal yan. Bulong ni Silvestre habang sinusukat si Alvin na para bang ito ang unang beses nilang pagkikita. Hindi niya kailanman mahuhulaan na ang sect leader ng Alvin sect ay hindi lamang isang napakatalino na craftsman at alchemist ng armas, ngunit isa rin siyang napakahusay na martial artist. May chismis na ang sect leader ay isa ring inscription master. Natahimik si Silvestre pagkatapos noon. Pakiramdam niya ay nasayang ang lahat ng taon ng kanyang buhay. Ang grupo ng Grade 1 Weapons Craftsman at Grade 1 Alchemist ay kasing gulo ni Silvestre. Sumapi sila sa Alvin sect pagkatapos ni Silvestre. Noon, lahat sila ay napuno ng pagmamataas at pagmamataas, ngunit pagkatapos na masaksihan ni Alvin ang paggawa ng mga armas at pamamaraan ng pagdadalisay ng gamot, lahat sila ay nagpakumbaba. Natuklasan nila na ang kanilang mga armas crafting at medicine refining technique ay walang halaga kumpara kay Alvin. Nakarinig sila ng mga chismis na ang sect leader ng Alvin sect ay napakalakas dahil nagawa niyang patayin si Peak Master Hemerson ng Yang Peak mula sa Yin Yang sect sa isang iglap lamang. Gayunpaman, karamihan sa kanila ay hindi lubos na nauunawaan kung gaano kalakas si Alvin. Ngayon, sa pamamagitan ng kanyang lakas, ang kanilang sect leader, si Alvin, ay nakaukit ng impresyon na iyon sa kanilang mga puso at isipan. Namangha sila nang makita kung gaano siya kalakas. Isang grupo ng Grade 1 na mga manggagawa ng armas at Grade 1 na mga alchemist ay nagbulungan at nagtaghoy. Ang sect leader natin ay dapat ang paboritong anak ng langit. Bukod sa pagiging accomplished sa weapons refinement daw, medicine refinement daw, at inscription daw, mayroon din siyang napakalaking lakas sa martial daw. Ang lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon bilang karagdagan sa 9,000 sinaunang may sungay na mga dragon. Kaya niyang gawin ang gusto niya sa panlabas na gilid ng inner land na may ganoong kapangyarihan. Nanatiling cool si Alvin nang harapin niya ang lahat ng kanilang paggalang at pagkamangha. Oras na para maghiwa-hiwalay. Nawala si Alvin sa harap ng mga disipulo at matatanda ng Alvin sect nang matapos niya ang kanyang pangungusap. Ang bihirang iilan lamang na nasa itaas ng 7th level martial monarch stage powerhouse ang nakakita ng kanyang silhouette na umalis. Lalong naging masigla ang eksena pagkaalis ni Alvin. Pagkatapos ng insidente ngayon, ang pangalan ng Alvin sect ay muling makikilala sa panlabas na katimugang lugar ng Inner Land. Walang nagduda dyan. Talagang napakabilis na kumalat ang balitang iyon salamat sa mga disipulo ng Alvin sect. Maraming tao ang natigilan nang marinig ito. Ang Alvin sect ay muling sumikat. Ang sekta na pinalitan ng pangalan mula sa Yin Yang sect ay pinarangalan ng pangalan sa malapit at malayo. Sa kanila, bilang sect leader ng Alvin sect, mas kilala si Alvin. Siya ay tiningnan bilang Prince Charming ng maraming babaeng martial artist at iniidolo ng marami sa mga nakababatang henerasyon. Biglang, lahat ng nasa panlabas na katimugang bahagi ng Inner Land mula 3 taong gulang hanggang 100 taong gulang ay nakakilala kay Alvin. Si Alvin ay naging isang kilalang tao, at ang boss ng Alvin sect ay nalampasan ang lahat ng iba pang mga first-rate na puwersa sa rehiyon. Natural, ito ay dahil din sa katotohanan na ang panlabas na katimugang bahagi ng Inner Land ay mayroon lamang mababang at mid-level na first-rate na puwersa.
Ang mas mataas na antas ng first rate na puwersa ay matatagpuan sa mga panloob na lugar at sa mga pangunahing rehiyon ng Innerland. Sa Alvin Sect sa Alvin Peak. Boom! 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 Ang mga alon ng malalakas na ingay ay umaalingaw-ngaw na parang sumasabog na mga mina ang narinig na umaalingaw-ngaw mula sa tuktok ng Alvin Peak. Sa kasalukuyan, dalawang silhouette ang nakikipaglaban dito sa tuktok ng Alvin Peak. Ang isa sa kanila ay kulay ube, at ang isa naman ay tanso. Ang parehong mga silhouette ay napakabilis, at sila ay malalim sa labanan sa isang kisap mata. Flash! Biglang hinugot ng purple silhouette ang kanyang espada. Kasabay nito, sa kawalan ng laman sa itaas niya, ang Heaven and Earth phenomenon ay gumawa ng isang nakakasira ng lupa na pagbabago at naging mga silhouette ng 4 na sinaunang itim na dragon at 9,000 sinaunang may sungay na dragon. Boom! 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 Gayunpaman, ang bronze silhouette ay hindi nabigla kahit na humarap siya sa kanyang kalaban na may hawak na espada. Itinaas niya ang kanyang pares ng malamartilyong kamao at tila nabasag ang espasyo sa kanilang paligid. 9 na Dragon Sword Control Technique. 9 na Dragon Radiant Flash. Ang 9 na espada na nakapalibot sa purple silhouette ay agad na bumaril patungo sa bronze silhouette na kasing bilis ng kidlat habang ang purple silhouette ay nag-zoom paatros. Ang 9 na Sword Chi ay tumakbo sa kawalan at naging 81 kulay na Divine Dragon. Ang 81 Divine Dragons ay naglabas ng napakaliwanag na kinang mula sa kanilang mga mata sa sandaling lumitaw sila. Mag-zoom! Mag-zoom! May kabuuang 162 na napakaliwanag na guhitan ang tumakbo patungo sa tansong silhouette na may layuning mabutas ang 162 na butas sa kanyang katawan. Boom! 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 Kasabay nito, lumitaw ang isang layer ng pulang enerhiya sa ibabaw ng katawan ng tansong silhouette na parang nagninangas na apoy. Ang bronze silhouette ay pumailang lang patungo sa papasok na 162 blinding streaks gamit ang kanyang malamartilyong kamao. Sa kawalan sa itaas niya, isang makabuluhang pagbabago ang naganap sa Heaven and Earth phenomenon. Ang balangkas ng 5 sinaunang itim na dragon at 1,000 sinaunang may sungay na mga dragon ay dumagundong patungo sa lilang silhouette na may mahusay na momentum kasama ang kanyang mga kamao na tila sila ay mga ulap ng bagyo. Klang! 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 Ang bronzed silhouette ay nakabaluktot sa magkabilang kamao nito at ang 4 na kulay na enerhiya ay nag-udyok mula sa magkabilang kamao upang bumuo ng isang defensive barrier sa harap niya. Nagawa ng harang na harangan ang papasok na 162 streaks ng liwanag. Kahit na nagawa niyang harangan ang 162 na paparating na maliwanag na flashes, napaatras siya ng ilang hakbang bilang resulta ng aftershock nito. Ang lakas ng pagtatanggol ng 5 sinaunang itim na dragon at 1,000 sinaunang may sungay na dragon ay halos mas malakas kaysa sa nakakasakit na puwersa ng 4 na sinaunang itim na dragon at 9,000 sinaunang sungay na dragon. Huminto ang purple silhouette sa sandaling iyon at inilagay ang espada sa kanyang mga kamay. Ang 3 metrong taas na bronze silhouette ay nakatayo rin doon na hindi gumagalaw pagkatapos na itago ng purple silhouette ang kanyang espada. Ang pumipintig na 4 na kulay na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay unti-unting nawawala. Kung sino pa ang naroon, siguradong magugulat siya dahil hindi tao ang bronze silhouette. Ito ay isang Pinong bronze puppet. Mula sa detalyado at katangi-tanging mga tampok sa papel, makikita ng isa ang pagsisikap at dedikasyon ng gumawa nito. Sa sandaling iyon, ang lilang silhouette ay lumapit sa papel at bumulalas, ang buong lakas ng 5 sinaunang itim na dragon bilang karagdagan sa 1,000 sinaunang may sungay na dragon. Hindi na ito mapapabuti pa sa ngayon. 1193. Ang may-ari ng lilang figure ay walang iba kundi si Alvin. Mahigit 1 buwan na ang nakalipas mula noong dumating ang 6 na dakilang puwersang iyon sa Alvin Sect. Sa loob ng 1 buwan o higit pa, matagumpay na nagawa ni Alvin ang natitirang mga puppet. Hindi lang iyon, ngunit nagawa rin niyang pagsamasamahin ang mga puppet at ganap na pinagsama ang origin energy na lumalabas sa kanilang origin stone sa kanilang mga katawan sa tulong ng inscription formation na nakuha niya mula sa lihim na kayamanan ng Martial Emperor.
Dahil ang Origin Stone sa loob ng grupo ng mga puppet ay nasa pinakamataas na grado, ang Origin Energy na inilabas ng Origin Stones mula sa loob ng pinagsamang puppet, na ginawa mula sa grupong ito ng mga puppet, ay maaaring gayahin ng isang 7th level martial monarch stage martial artist. Kapag ito ay pinakawalan, ito ay katumbas ng lakas ng isang sinaunang itim na dragon. At ito ay dahil naalis ko na ang lahat ng pinakamataas na grado na Origin Stones na posibleng kaya ko. Kung hindi, ang Origin Energy na lumalabas sa mga puppet ay hindi magiging ganito kalakas. Noong nililikan ni Alvin ang grupo ng mga miniature na puppet, hindi lang niya inubos ang lahat ng stock ng Supreme Grade Origin Stone sa Alvin Sect, ngunit inubos din niya ang lahat ng pinakamataas na Grade Origin Stone sa Spatial Rings na naiwan ng 12 powerhouse mula sa 6 na dakilang puwersa. Wala nang pinakamataas na grado na Origin Stone sa kanyang kamay. Ang swerte mo naman. Buti na lang hindi mo ako binaygo. Nakatayo sa harap ng tansong Popeye, bumulong si Alvin sa kanyang sarili, gayunpaman, kung gusto kong pataasin pa ang iyong lakas, kailangan kong makuha ang aking mga kamay sa higit pang pinakamataas na grado na Origin Stones. O marahil, dapat kong hintayin ang aking espiritual na enerhiya na umunlad pa. Ang dahilan kung bakit sinabi niya iyon ay ang kanyang espiritual na enerhiya ngayon ay maaari lamang mag-embed ng 4 na piraso ng Profundity Fragment sa puppet. Hindi niya mailagay ang ika-5 piraso. Sa makatuwid, ang lakas na ipinakita ngayon ng tansong Popeye ay limitado. Sa ngayon, ang copper puppet na nakatayo sa harap ni Alvin ay may lakas na katumbas ng isang 7th level martial monarch kapag ang lahat ng enerhiya nito ay ganap na pinakawalan. Katumbas ito ng lakas ng isang sinaunang itim na dragon. Higit pa rito, nang sila ay pinagsama-sama, si Alvin ay gumawa ng ilang maliliit na puppet na bubuo ng mga kamao upang maging isang grade 1 spirit sword. Kapag ginawa nito ang pag-atake, ang parehong kamao nito ay magkakaroon ng lakas ng mahigit 9,000 sinaunang may sungay na dragon. Sa 4 na piraso ng Profundity Fragment, ang pinakamalakas ay ang 8th level Profundity Fragment. Kapag pinagsama-sama silang lahat, ang ipinakitang lakas ay magiging katumbas ng 3 sinaunang itim na dragon kasama ang karagdagang 2,000 sinaunang may sungay na dragon. Para sa kadahilanang ito, kapag ang lahat ng lakas nito ay nailabas, ito ay katumbas ng lakas ng 5 sinaunang itim na dragon kasama ang 1,000 sa mga sinaunang may sungay na dragon. Ito ay magiging 2,000 sinaunang may sungay na dragon na mas malakas kaysa noong pinakawalan ni Alvin ang lahat ng kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, ang pinakamalaking depekto dito ay hindi ito alam ng anumang martial skills at maaari lamang itong gumamit ng malupit na lakas. Dahil dito, kahit na ang lakas nito ay 2,000 sinaunang may sungay na dragon na mas malakas kaysa sa kay Alvin, napilitan pa rin itong umatras pagkatapos nitong harangin ang atake ng espada na ginawa ni Alvin. Siyempre, kung patuloy silang lalaban, si Alvin ay walang pagkakataong manalo. Gaano man kahusay ang kanyang sword technique, ang agwat ng lakas ng 2,000 sinaunang may sungay na dragon ay napakahirap pagtagumpayan. Sa pagtingin sa puppet na nasa harap niya, bumulong si Alvin, hanggat ang aking espiritual na enerhiya ay maitataas, maaari kong pagsamahin ang ika-5 Profundity Fragment sa katawan nito. Sa oras na iyon, ang lakas nito ay patuloy na tataas, at kung mayroong napakaraming pinakamataas na grado na Origin Stones, maaari rin itong mapataas ang lakas nito. Gayunpaman, sa kabuuan, lubos siyang nasiyahan sa lakas na taglay ng Popeye. Kung ito ay ganap na lumabas, kahit na siya ay hindi mapapantayan sa Popeye. Para naman sa ibang tao sa Alvin Sect, kailangan pa bang pag-usapan iyon? Alvin. Biglang, isang pamilyar na boses ang pumasok sa tainga ni Alvin. Sa susunod na pagkakataon, nakita niya ang isang figure na umaakyat sa tuktok na parang kidlat. Hiniwa niya ang langit na parang matalim na talam. Sa susunod na sandali, ang tao ay huminto sa hindi kalayuan kay Alvin at inihayag ang kanyang tunay na pagkatao. Ito ay walang iba kundi ang kanyang matandang kaibigan mula sa huling pagkakataon, si Henry, na dumating sa Alvin Sect kanina. Si Henry ay isa sa 5 dakilang young masters ng Azure Forest Imperial Kingdom.
To be exact, siya ang Sword Young Master. Habang may kumikislap na kislap sa mga mata ni Alvin, nagtanong siya, kailan ka lumabas sa iyong closed door cultivation? Sa pagkakaalam niya, pagkatapos na dumating si Henry sa Alvin sect, hindi siya kailanman umalis at nanumpa na hindi kailanman aalis sa closed door cultivation hanggang sa gumawa siya ng isang pambihirang tagumpay habang simulan ang paglilinang ng maingat. Kalalabas ko lang ngayon, sagot ni Henry. Sabay bulong niya, Alvin, kuripot ka talaga. Nang marinig ang mga salita ni Henry, agad na natarante si Alvin. Naguguluhang tanong niya, damot. Anong ibig mong sabihin? Nabalitaan ko na nilipol mo ang 12 powerhouses mula sa 6 na mahusay na first-rate na puwersa noong nakaraang buwan, ngunit hindi ka nagutos ng sino man na pumunta at hilingin sa akin na panoorin ang laban. Hindi ba ang kuripot mo? Bulong ni Henry. At dito ko naisip kung ano ang bagay sa unang lugar. Natigilan muna si Alvin bago siya umiling habang nakangiti. Noong oras na iyon, nang mabalitaan kong may pumunta sa Alvin sect natin para pumatay, agad akong natupok ng apoy ng galit, at ang nasa isip ko lang ay ipaghiganti ang mga disipulo ko sa Alvin sect. Sa palagay mo ba magkakaroon pa ako ng ganoong pag-iisip sa panahong iyon? Nang matapos ni Alvin ang kanyang pangungusap, inilibot niya ang kanyang mga mata kay Henry nang walang imak. Siyempre, sa harap lang ni Henry, ang dati niyang kaibigan noon, nagawa niya maging casual at bumalik sa kanyang orihinal na sarili nang hindi na kailangang maglagay ng anumang peking airs. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, si Henry ay wala ng anumang pagbabalik para sa kanya. Sa lalong madaling panahon, hindi na siya nagpatuloy sa bagay na ito habang ang kanyang tingin ay lumipat sa tansong pupe sa tabi ni Alvin. Nagtataka, nagtanong siya, Alvin, ginawa mo ba itong puppet? Oo. Tumango si Alvin. Kailan ka nakarating? I don't remember seeing this big fella at all when I first came here. Nagulat si Henry. Kamakailan lang, sagot ni Alvin. Tumango si Henry bilang realisasyon bago siya muling nagtanong, bakit mo ginawa ito? Ang puppet na ito ay maaari lamang magkaroon ng lakas na katumbas ng isang void transformation stage na martial artist. May kaunting alam si Henry tungkol sa mga puppet. Kahit na ito ay isang puppet na nakatulize ng Supreme Grade Origin Stones, maaari lamang nitong gayahin ang isang martial artist ng 7th level Void Transformation Stage, at hindi man lang nito nakayanan ang suntok ng isang martial monarch na tulad niya. Medyo walang kwenta. Napangiti si Alvin sa sinabi ni Henry bago ito ngumiti, gusto mo bang subukan ang lakas nito? Gusto mong subukan ko ang lakas nito? Seryoso ka ba? Tumingin si Henry kay Alvin na parang nakatingin sa isang multo. Magagawa kong sirain ang walang kwentang pupe na ito sa isang casual na pag-atake nang hindi gumagamit ng anumang mga sandata ng espiritu. Subukan mo kung ganoon. Nanatiling nakaplaster sa kanyang mukha ang ngiti ni Alvin. Sigurado ka bang gusto mo akong subukan? Kung talagang ibibigay ko ito, huwag mo akong sisihin kapag hindi ko sinasadyang nabasag ito sa isang tumpok ng mga durog na bato, okay? Tanong ulit ni Henry. Sa huli, tulad ng kanina, tiningnan pa rin niya ang tansong pupe sa gilid ni Alvin mula sa kaibuturan ng kanyang puso ng may ganap na paghamak at paghamak. Kung maaari mong durugin ito sa isang tumpok ng mga durog na bato, bibigyan kita ng Grade 1 Spirit Sword na makapagpapalakas ng 70% sa lakas, alok ni Alvin. Ikaw ba talaga? Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, ang mga mata ni Henry ay nagliwanag na. Nakatitig ng mariin kay Alvin, ang kanyang paghinga ay naging mabilis habang ang kanyang dibdib ay tumaas at bumagsak na parang ubo na hindi kumalma ng mahabang panahon. Kahit na hindi niya alam na si Alvin ay isang Grade 1 na weapons craftsman, narinig na niya na maaari niyang kontaken ang isang kahangahangang Grade 1 na master weapons craftsman. Sinasabi na ang isang Grade 1 weapons craftsman ay maaaring gumawa ng Grade 1 spirit weapons na maaaring magbigay ng 70% boost. Pagkarinig pa lang nito ay natokso na agad siya. Ang spirit weapon sa kanyang kamay ay Grade 2 spirit sword lamang.
Kung ma-upgrade ito para maging isang grade 1 spirit sword na makapagbibigay ng boost ng 70%, ito ay parang pagpapalit ng Fowling Piece sa isang malaking baril dahil napataas niya ng husto ang kanyang lakas. Sa ngayon, nang marinig ang mga salita ni Alvin, naisip niya na ang huli ay naglalayo na bigyan siya ng grade 1 spirit sword. Kung tutusin, sa isip niya, hindi kakayanin ng Popeye na ito ang isang suntok sa harap ng isang martial artist sa kanyang level. Kailan pa kita ni Loko? Napakunot noo si Alvin kay Henry bago umatras at lumipad pabalik. Mula sa malayo, sinabi niya kay Henry, "Hi. Gawin mo muna si Hammer, baka sabihin mong binyo-bully ka ni Hammer." Martilyo. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, hindi maiwasan ni Henry na matigilan. Tiningnan ni Alvin ang Popeye na 3 metro ang taas at sinabing, "Ito ang Popeye na iyon." Hammer ang pangalan na bininyagan niya sa puppet na ito. Isa lang itong puppet na madudurog sa unang suntok, at talagang binigyan mo ito ng pangalan. Medyo nabigla si Henry. Muli, tumingin siya kay Alvin para muling kumpirmahin, "Alvin, sigurado ka bang kaya kung durugan ito sa isang tumpok ng mga durog na bato? Halika na. Kailan ka pa naging makulit na babero? Kung maaari mo talagang basagin ito sa isang tambak ng mga durog na bato. Hindi lang iyon, bibigyan kita ng grade 1 spirit sword na kayang magbigay ng strength boost na 70%. At saka, bibigyan kita ng 2 bote ng grade 1 life recovery pills na may purity na 70% pataas din." Sumimangot si Alvin at pumikit, bahagyang nairita. "Ikaw na mismo nagsabi, okay." Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Alvin sa kanyang bibig, hindi na napigilan ni Henry ang tukso. Sa isang kislap ng kanyang katawan, nagsimula siyang kumilos. Swish! Sa loob ng larangan ng pangitain ni Alvin, ang buong pagkatao ni Henry ay tila naging matalas na espada habang siya ay pumailan lang sa kalangitan. Ang kanyang target ay ang tansong Popeye na may taas na 3 metro at kilala rin bilang Hammer. Walang anumang spirit weapon. Nang makita ni Alvin na itinaas ni Henry ang kanyang kamay upang patatagin ang origin energy, profundity, at concept na maging isang espada bago sumulpa at patungo sa Hammer sa bilis na kasing bilis ng kidlat, hindi niya maiwasang mabigla. Hindi siya makapaniwala na si Henry ay talagang mayabang. Swish! Ang espada sa kamay ni Henry ay malayang nakahawak at itinuro kay Hammer. Sa sumunod na segundo, nakarating na ito sa mismong harapan ni Hammer. Sa bilis ng kulog at kidlat, si Alvin ay nagbigay ng utos kay Hammer, "Depensa." Sa sandaling iyon, ang origin energy mula sa katawan ni Hammer ay tumaas habang ang 4 na high-level na profundities ay sumunod na parang mga anino. Sa isang iglap lang, nakabuo na ito ng 4 na kulay na light shield sa paligid ng kanyang katawan. Bam! Sa sandaling ito, ang espada na nasa kamay ni Henry ay dumapo din sa light shield sa oras at pumutok ng malakas. Gayunpaman, wala man lang kahit katiting na bahid ng ripple sa light shield. Nanatili pa rin itong katatag tulad ng isang bundok tulad ng dumadagandong na pag-atake ng espada mula kay Henry ay wala. Swish! Nang walang resulta mula sa kanyang unang suntok, dumilim kaagad ang mukha ni Henry. Sa pag-angat ng kanyang kamay, lumitaw ang isang grade 2 spirit sword, at muli siyang nag-atake. Ang anino ng espada ay mabilis na lumabas at humampas patungo sa magaan na kalasag sa Hammer. Bang! Isa pang malakas na putok ang umalangaw-ngaw, ngunit hindi pa rin kumikibo ang magaan na kalasag. Sa pagkakataong ito, nagsimulang mapansin ni Henry na may mali. Sa ngayon, oras na para kay Hammer na kumilos sa halip. Kasabay nito, isang pamilyar na boses ang umalangaw-ngaw sa mga tainga ni Henry, na nagdulot ng takot sa kanya kaagad. 1194. Sa sandaling iyon, ang tanging naramdaman ni Henry ay ang pressure mula sa unos na humahampas sa kanya. Napakapit ito sa kanya na halos hindi na siya makahinga. Bago niya napagtanto kung ano ang nangyayari, ang dambuhalang puwersa ay idiniin sa kanyang katawan na parang higanting martilyo sa kanyang dibdib at pinalipad siya pabalik. Barf! Tulad ng isang palaso na ipinutok mula sa busog nito, si Henry ay pinalipad sa isang kahabag-habag na paraan. Hindi niya napigilan ang pagluwa ng isang subo ng dugo. Sobrang putla ng mukha niya. Ano ba itong halimaw na ito?
Sa wakas ay huminto si Henry. Sa halip na gamutin muna ang kanyang sugat pagkatapos niyang mabawi ang kanyang katinoan, tinitigan niya ang dambuhalang figure mula sa malayo na parang tulala. Pinalipad siya ng bagay na iyon kanina. Boom! Sa sandaling ito, isang nakakatusok na tunog ang dumaan patungo kay Henry at naging dahilan upang siya ay bumalik sa kanyang katinoan. Itinaas niya ang kanyang kamay at sinalo ang bagay na ibinato sa kanya ni Alvin. Isang grade 1 life recovery pill. Isang pamilyar na tableta ang kanyang nakita nang ibukan niya ang kanyang palad. Nagliwanag ang mga mata ni Henry, at nilunok niya ang tableta ng walang pag-aalinlangan. Sa sumunod na sandali, bumalik ang kulay sa kanyang maputlang mukha. Napakalakas ng medicinal efficacy. Pinandilatan ni Henry si Alvin. Alvin, ang grade 1 life recovery pill na ibinigay mo sa akin ay may higit sa 70% purity. Hindi man mabigat ang kanyang mga sugat, nagulat pa rin siya na gumaling siya sa isang iglap lang. Ang isang ordinaryong grade 1 life recovery pill ay malamang na hindi magagawa iyon. Kaya naman tinanong niya si Alvin ng tanong na iyon. Hindi masama. Tumanggaw si Alvin bago ngumiti. Pero mukhang wala kang kapalaran sa 2 bote ng grade 1 life recovery pills. Kanina, sinabi ni Alvin ang kanyang mga salita na hanggat kayang basagin ni Henry ang Popeye, si Hammer, sa mga durog na bato, bibigyan niya siya ng grade 1 na spirit sword na maaaring magbigay ng boost ng 70% at 2 bote ng grade 1 life recovery pills na mayroong higit sa 70% purity. Sa sandaling marinig ni Henry ang mga salita ni Alvin, siya ay natahimik. Habang hindi siya nakaimik, muli niyang pinagmasdan ang 3 metrong taas na dambuhalang puppet sa di kalayuan. Alvin, ano itong puppet monster na nilikha mo? Bakit napakalakas nito? Ang puppet na ito na pinangalan ng Hammer ni Alvin ay hamarang sa buong pag-atake mula sa kanyang origin, energy and profundity. Sa oras na iyon, alam niya na ang lakas ng Popeye ay higit pa sa kanya. Dahil dito, pinalipad siya ng Popeye, na walang lakas na gumanti, bago pa man siya makabawi. Bukod dito, medyo pinigilan din ng puppet ang lakas nito nang umatake ito sa kanya. Kung hindi, siya ay namatay. Kitang-kita niya ang lahat ng ito nang dumapo sa kanya ang suntok ng Popeye. Di ba sabi mo gagawin mo itong mga durog na bato? Ngayong gumaling na ang mga sugat mo, gusto mo bang pagbigyan ulit? Tanong ni Alvin habang nakatingin kay Henry nang nanunuya. Pagbigyan mo na ang sarili mo. Inilibot ni Henry ang kanyang mga mata kay Alvin sa pagkabalisa. Kanina, hindi niya alam ang lakas ng puppet kaya katanggap-tanggap pa rin. Gayunpaman, bakit siya maghahanap ng gulo ngayong alam niya ang lakas ng Popeye? Umiling si Alvin habang tumatawa. Itinaas niya ang kanyang kamay at ibinato ang isang special ring kay Henry. Para sa'yo. Ano ito? Tanong ni Henry na may pagtataka sa mukha pagkatapos niyang kunin ang special ring. Bakit hindi mo tingnan at alamin sa iyong sarili? Tanong ni Alvin. Matapos isagawa ni Henry ang blood ownership claim at makita ang mga bagay sa loob, agad na lumiwanag ang kanyang mga mata. Isang grade 1 spirit sword at 2 bote ng pills. Don't tell me. Sa sandaling naisip niya ito, agad niyang kinuha ang spirit sword mula sa special ring. Ang origin energy ay lumabas sa kanyang katawan at sumanib sa espada. Sa isang iglap lang, isang nakasisilaw na sinag ng espada ang tumaas mula rito. Ang enerhiya ng langit at lupa ay umiikot sa itaas ng langit at natipon sa heaven and earth phenomenon. Una, lumitaw ang 4,000 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon bago lumitaw ang isa pang 3,600 silhouette ng mga sinaunang may sungay na dragon. Isang 70% boost. Nang makita ni Henry ang heaven and earth phenomenon sa itaas ng kanyang ulo, ang kanyang katawan ay nagsimulang manginig sa pananabik. Para sa iba pang 2 bote ng mga table tasks, halos mahulaan ni Henry kung ano ang mga iyon. Walang alinlangan na sila ang 2 bote ng grade 1 life recovery pills na may higit sa 70% purity na binanggit ni Alvin kanina. Sa sandaling ito, napagtanto ni Henry na biro lamang ang pastahan na ginawa ni Alvin sa kanya kanina. Matagal nang inihanda ni Alvin ang mga bagay na ito para sa kanya.
Sa sandaling naisip ito ni Henry, agad niyang pinasalamatan si Alvin. Salamat, Alvin. Kailan ka pa naging magalang? Umiling si Alvin habang tumatawa. Isang mapanuksong ngiti ang muling lumitaw sa kanyang mukha. Ngayong nagpalit ka na ng espada, bakit hindi mo? Alam mo, magsanay ka pa kay Hammer. Sa pagkakataong ito, inilibot ni Henry ang kanyang mga mata kay Alvin. Hindi siya mapakali na sumagot. Hindi naman siya masokista kung tutuusin. Gayunpaman, talagang curious siya sa puppy na ito na ginawa ni Alvin mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Alvin, sa pagkakaalam ko, kahit na ang isang puppy na pinapakilos ng pinakamataas na baitang Origin Stones ay may lakas lamang nakatumbas ng isang martial artist ng 7th level Void Transformation Stage. Sa karamihan, maaari lamang pagsamahin ng isa ang concept fragment dito. Tanong ni Henry na nagtataka, ngunit, nalampasan mo iyon ng iyong papay. Bagamat gumamit lang siya ng grade 2 na Spirit Sword kanina, maaari pa rin niyang gamitin ang lakas ng sinaunang itim na dragon at 5,000 sinaunang may sungay na dragon kung ilalabas niya ang kanyang buong lakas. Gayunpaman, ang papay na nilikha ni Alvin ay hindi naapektuhan ng kanyang lakas. Mula rito, mahihinuha na ang lakas ng papay ay higit pa sa kanya. Kung gaano ito kalakas, wala siyang ideya dahil ang pag-atake ng puppy ay napakabilis na hindi man lang tumigas ang heaven and earth phenomenon sa oras. Inscription formation, diretsyong sinagot ni Alvin ang tanong ni Henry. Walang kinalaman sa kanya kung naiintindihan man ni Henry ang kanyang mga salita o hindi. Sumunod ka sa akin para sa isang paglalakbay. Biglang tumingin si Alvin kay Henry na parabang tinamaan siya ng matinding realisasyon. Naguguluhan, nagtanong si Henry, saan pupunta? Bagamat hindi sumagot si Alvin kay Henry, natuklasan ni Henry ang sagot kaagad pagkatapos. Ito ay dahil kinailangan ni Alvin na humingi ng direksyon sa isang tao. Ang lugar na gustong dalhin ni Alvin kay Henry ay ang True Martial Sect. Matapos ang ilang araw na paglalakbay, matagumpay silang nakarating sa estate ng True Martial Sect. Napakatahimik ng ari-arian ng True Martial Sect. Gayunpaman, sa mas malapit na pagsisiyasat, mapapansin ng isang tao ang isang kakaiba sa hangin. Ilang oras na ang nakalipas, nagkaroon ng kaguluhan sa True Martial Sect matapos na may padala pabalik dito ang balita ng pagkamatay ni Sect Leader Justin. Mula noon, ang kalungkutan ay bumaba sa lugar. Gayunpaman, hindi umalis ang mga matatanda at disipulo ng True Martial Sect kahit napatay na ang Sect Leader na si Justin. Ang True Martial Sect ay mayroong isang bagay na kanilang inasam. Isinasantibi ang lahat, ang mataas lang na Origin Stone Vein na kinokontrol ng True Martial Sect ay sapat na para manatili ang mga elder at mga disipulo ng True Martial Sect. Nakatayo sa kalangitan sa itaas ng estate ng True Martial Sect, tumingin si Alvin sa estate at inihayag sa isang maingay na boses, "Ako si Alvin, ang Sect Leader ng Alvin Sect." Ang boses ni Alvin ay naglalaman ng origin energy at nahulog mula sa langit na parang bomba. Inalis nito ang buong estate ng True Martial Sect at nagulat ang lahat. Ang Sect Leader ng Alvin Sect. Si Alvin ba ang Sect Leader ng Alvin Sect? Ang pumatay sa Sect Leader. Bakit siya nandito? Huwag mo sabihing na nandito siya para paoksain din ang mga ugat. Isang kaguluhan ang sumabog sa buong estate ng True Martial Sect. Karamihan sa mga elder at disipulo ng True Martial Sect ay natakot, iilan lamang ang nanatiling kalmado at natipon. Bukod kay Justin ang Sect Leader ng True Martial Sect, ang ilang taong ito ang pinakamalakas sa True Martial Sect. Matapos nilang marinig ang boses na umaalingaw-ngaw mula sa langit, naging malungkot ang kanilang mga mukha. Sa sumunod na sandali, umakyat sila sa langit at tumungo sa direksyon kung saan nanggaling ang boses. Tahimik na lumipad si Alvin sa hangin. Walang gulat sa kanyang mga mata kahit na lumitaw ang ilang mga figure sa kanyang mga mata. Sect Leader Darfield. Ang mga taong lumitaw sa harap ni Alvin ay tatlong matandang lalaki na higit sa 70 ang edad. Sa sandaling lumitaw silang tatlo, yumuko sila ng may paggalang kay Alvin. Nagulat ang eksenang ito kay Henry na nakatayo sa tabi ni Alvin. Matino ba ang tatlong matandang ito?
Sa katunayan, mahigit isang buwan lang ang nakalipas, pinatay ni Alvin ang kanilang sect leader at isang 8th level martial monarch. Gayunpaman, hindi lamang sila naghiganti kay Alvin, ngunit nagpakumbaba pa silang yumuko sa harap niya. Mukhang ang tatlong matandang ito ay talagang ayaw makipaghiwalay sa ari-arian ng True Martial Sect. Madaling nahulaan ni Henry ang dahilan. Kung handa silang makipaghiwalay dito, matagal na silang umalis sa halip na manatili. Kung tutuusin, dapat malaman ng sinumang normal na tao na may pagkakataon na ang sect leader ng Alvin Sect ay maaaring bumisita sa True Martial Sect pagkatapos na patayin ang kanilang sect leader para paksain ang sekta. Tahimik na tinitigan ni Alvin ang tatlong matandang lalaki sa harap ng kanyang mga mata at casual na nagtanong, mula ngayon, ang True Martial Sect ay magiging isang kaakibat na sekta ng Alvin Sect. Taon-taon, ibibigay mo ang 300 Supreme Grade Origin Stones at 1,000,000 High Grade Origin Stones sa Alvin Sect. Mayroon ka bang tutol? Para naman sa tatlong matandang lalaki, nawala ang kulay sa kanilang mga mukha nang marinig nila ang unang bahagi ng mga salita ni Alvin. Katanggap-tanggap pa rin ang 1,000,000 mataas na grado na Origin Stones, ngunit ang 300 Supreme Grade na Origin Stone ay tiyak na imposible sa kanilang kapangyarihan. Ang Origin Stone Vein na kinokontrol ng True Martial Sect ay isang high-grade Origin Stone Vein lamang. Kahit na nagpadala sila ng malaking halaga ng manpower, mahihirapan pa rin silang maghukay ng 300 pinakamataas na grado na Origin Stone sa isang taon. Gayunpaman, sabay-sabay na nanginginig silang tatlo matapos nilang marinig ang nakatagong hangarin sa pagpatay sa ikalawang bahagi ng mga salita ni Alvin. Hindi. Sabay na umiling ang tatlo. Para silang natatakot na sasalakayin sila ng binata na naka-purple kung magtatagal sila sa pagsagot. Ang binata na nakasuot ng purple ay isang taong nagawang pumatay sa kanilang sect leader, si Justin. Ang lakas ni Justin ay katumbas ng lakas nila. Gayunpaman, hindi lang ito ang dahilan kung bakit sila natatakot sa binata na nakasuot ng lila na nakatayo sa kanilang harapan. Nabalitaan nila na mahigit isang buwan na ang nakalipas nang patayin niya ang sect leader na si Justin ng True Martial Sect. Ang sect leader ng Alvin Sect ay pumatay din ng 4 pang lalaki sa 9th level Martial Monarch stage. Ang 4 na 9th level Martial Monarchs ay pawang mga pinuno ng mga first-rate na puwersa na nasa lower middle level. Isantibi ang katotohanan na sila ay mga powerhouse lamang mula sa isang mababang antas ng first-rate na puwersa, maging ang mga nangungunang powerhouse ng lower middle level na first-rate na puwersa ay nolipol na lahat. Dahil sa kadahilanang ito, maaari lamang nilang pagmamayari ang kanilang sariling kababaan. Sa susunod na sandali, ang tatlong matandang lalaki ay yumuko at nagbigay ng kanilang paggalang kay Alvin ng sabay-sabay. Magandang araw, sect leader. 1195. Kaya lang, nakaligtas ang True Martial Sect. Ang presyong kailangan nilang bayaran ay maging isang kaakibat na sekta ng Alvin Sect. Bukod pa riyan, kakailanganin nilang magbayad ng napakalaking bilang ng mga Supreme Grade at High Grade na Origin Stone sa Alvin Sect bawat taon. Pagkatapos umalis sa True Martial Sect at bumalik sa Alvin Sect, hinanap ni Alvin si Silvestre. Mula bukas, tipunin ng lahat ng grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist. Pagkatapos mong turuan ang lahat ng sandali, kailangan kong maglakbay patungo sa isang lugar na malayo, sabi ni Alvin kay Silvestre. Magalang na tumugon si Silvestre, na nagpapahiwatig na naiintindihan niya. Kinaumagahan, ayon sa utos ni Alvin, tinipon ni Silvestre ang lahat ng grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist upang turuan sila ni Alvin. Ang grupo ng mga manggagawa ng armas at alchemist ay sumali sa Alvin Sect para sa kapakanan ng kanyang pangalan. Kung hindi niya sila bibigyan ng ilang matamis, malamang naaalis sila sa lalong madaling panahon. Hindi ito isang bagay na gustong makita ni Alvin. Dahil dito, matyaga silang tinuruan ni Alvin at pinapino pa ang mga armas at gamot sa harap nila nang walang itinatago. Ang lahat ay nakasalalay sa kanilang kapalaran kung gaano nila kayang unawain. Sa paglipas ng panahon, ang grupo ng grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist na sumali sa Alvin Sect sa wakas ay naunawaan ang natamo ni Alvin sa weapons and medicine refinement daw.
Napuno sila ng taos-pusong paghanga at mas determinado silang manatili sa Alvin sect. Naniniwala sila hanggat nananatili ang sect leader na ito at makakatanggap sila ng patnubay mula sa kanya, ang kanilang mga natamo sa weapons and medicine refinement daw ay tiyak na matataas. Nang si Alvin ay matiyagang nagtuturo sa grupo ng mga manggagawa ng armas at alchemist, kabilang si Silvestre, si Gareth ang guardian elder ng dating Yin-Yang sect, siyang Pick sa wakas ay dumating sa kanyang destinasyon sa isang malayong lupain sa katimugang bahagi ng Inner Land. Ito ay isang desyerto na kagubatan ng bato. Kadalasan, kakaunti lang ang pumupunta sa batong gubat na ito. Kahit na gawin nila, kadalasan ay maliligaw sila dito. Sinasabing maraming hindi nahuhulang inscription formasayo na inilatag sa batong gubat na ito. Napakakaunting mga tao na pumasok sa kagubatan ang nakalabas na buhay. Hindi alam ng maraming tao na ang batong gubat na ito ay lugar ng paglilinang ng isang makapangyarihang martial emperor. Ang Stone Forest na ito ay kilala rin bilang Lost Stone Forest. Maliban sa martial emperor na iyon, ang ibang mga tao na nagtanim sa Lost Stone Forest na ito ay binubuo ng ilan sa mga alagad at tagasunod ng martial emperor. Ang may-ari ng Lost Stone Forest ay ang martial emperor na iyon. Ang kanyang karangalan na titulo ay Martial Emperor Shi-Chi. Nakatayo si Gareth malapit sa Lost Stone Forest. Gayunpaman, hindi siya nang ahas na pumunta pa. Nakatingin sa batong kagubatan, magalang niyang ibinalita, narito si Supreme Elder Gareth mula sa Yin-Yang sect, siyang Peak para makita si Lord Yang Chun. Panginoon Yang Chun. Sa sandaling umalis ang mga salitang ito sa bibig ni Gareth, isang figure ang lumitaw nang wala saan man mula sa kagubatan ng bato. Isa itong matandang nakasuot ng kulay abo. Hinahanap mo si Senior Brother Yang Chun? Tanong ng matandang nakasuot ng kulay abo habang walang ekspresyon ang tingin niya kay Gareth. Oo, mabilis na sagot ni Gareth. Hindi siya naglakas loob na lumundag. Alam niyang ang naka-grey-clad na matandang nakatayo sa harapan niya ay ang tagasunod ng Martial Emperor. Ang tagasunod ng isang Martial Emperor ay hindi ganoon kahalaga. Sa katunayan, marami sa mga tagasunod ng Martial Emperor ang hindi pa man lang nakita ang Martial Emperor na kusa nilang isinuko sa sarili nilang mga mata. Ang mga may pinakamataas na posisyon ay walang alinlangan na mga direktang disipulo ng Martial Emperor. Ang mga direktang disipulo ng Martial Emperor ay pawang mga henyong powerhouse na personal na pinili ng Martial Emperor. Bawat isa sa kanila ay may nakakagulat na lakas, at karamihan sa kanila ay nasa tuktok ng Martial Monarch stage. Kahit na ang mga wala sa tuktok ng Martial Monarch stage ay namumukod-tangi at may talento sa kanilang mga kapantay. Ang mga kapantay, sa kontekstong ito ay tumutukoy sa mga taong kapareho ng edad sa Cloud Continent, kabilang ang mga variant. Ang mga direktang alagad ng Martial Emperor ay madalas na nakita ang Martial Emperor upang makatanggap ng patnubay mula sa kanya. Pagkatapos ng mga direktang alagad ng Martial Emperor, ang grupo sa ibaba nila ay hindi mga tagasunod ng Martial Emperor. Sa halip, ito ay ang mga alagad ng Martial Emperor. Nakikita ng mga alagad ng Martial Emperor ang Martial Emperor mula sa malayo paminsan-minsan, ngunit hindi sila nakatanggap ng anumang patnubay o turo mula sa Martial Emperor. Bukod dito, maaaring hindi alam ng Martial Emperor kung sino sila. Ang mga alagad ng Martial Emperor na ito ay pinamahalaan ng mga direktang disipulo ng Martial Emperor. Kung ang mga direktang disipulo ng Martial Emperor ay nasa mabuting kalagayan, kung gayon ay tuturuan nila sila ng isa o dalawa. Sa ibaba ng mga alagad ng Martial Emperor ay ang mga tagasunod ng Martial Emperor na nasa ibaba ng hierarchy. Upang ilagay ito sa isang magandang paraan, sila ay mga tagasunod ng Martial Emperor. Upang ilagay ito sa isang hindi kasiyasang paraan, sila talaga ang mga gopher ng Martial Emperor. Katulad nitong matandang nakasuot ng kulay abo na nakatayo sa harap ni Gareth. Siya ay tagasunod ng Martial Emperor at responsable sa pagbabantay sa pasukan. Gayunpaman, bagamat ang mga tagasunod ng Martial Emperor ay nasa ilalim ng hierarchy, ang mga tagalabas ay hindi nang ahas na tingnan sila ng masama, lalo na ang pagkukusa na makipag-away sa kanila o patayin sila.
Ano man ang mangyari, ang mga tagasunod ng Martial Emperor ay bahagi pa rin ng hierarchy ng Martial Emperor, kahit na siya ay isang gopher o isang gwardya lamang. Walang sino man ang nang-ahas na murahin o makipag-away sa isang taong may koneksyon sa Martial Emperor. Maghintay ka muna dito. Ipapaalam ko kay senior brother Yang Chun. Hindi nang-ahas na maging pabaya ang naka-gray clad na matandang lalaki matapos niyang malaman na nandito si Gareth para hanapin si Yang Chun. Matapos tumango kay Gareth, bumalik siya sa Stone Forest at nawala sa harap ng mga mata ni Gareth. Kahit na si Yang Chun ay hindi direktang alagad ng Martial Emperor, isa pa rin siyang disipulo. Malakas man o katayuan niya, mas mataas pa rin ang ranggo niya kaysa sa kanya. Pagkaalis ng matandang iyon, nag-hover sa ere si Gareth at matyagang naghintay. Sa sandaling ito, ang kagubatan na bato sa kanyang harapan ay walang pinagkaiba sa isang halimaw. Hindi siya nang-ahas na lumampas sa hangganan. Sa hinaharap, makapasok ako sa lugar na ito at maging tagasunod din ng Martial Emperor. Kahit papaano, may sumilay ng ngiti sa gilid ng bibig ni Gareth. Nakakasilaw ang ngiti na parang nakikita na niya ang kanyang sarili na naging tagasunod ng Martial Emperor. Tahimik na lumipas ang oras. Mabilis na lumipas ang 30 minuto, ngunit may tiyagang naghihintay pa rin si Gareth tulad ng dati. Whoosh! Biglang umalangaw-ngaw ang mahinang hangin sa harapan at nakuha ang atensyon ni Gareth. May nakita siyang medium-built figure sa harapan niya nang iangat niya ang ulo niya. Ito ay isang lalaking nasa katanghaliang gulang na nakasuot ng berde na may isang pares ng makapal at marangal na kilay. Mukha itong maharlika, ngunit sa parehong oras, hindi ito mabangis na tingnan. Titig na titig siya kay Gareth pagdating niya. Gareth! Kumunat ang noo ng nasa katanghaliang gulang bago siya tuluyang huminahon. Parang medyo naalala niya si Gareth. Panginoong Yang Chun. Hindi nang-ahas si Gareth na maging pabaya kahit na ang nasa katanghaliang gulang ay casual. Yumuko siya ng may paggalang sa kanya. Ako si Gareth, ang Guardian Elder ng dating Yin Yang Sect Siang Peak. Masaya akong nakilala ka minsan, Lord Yang Chun. Dating Yin Yang Sect. Ano ang ibig sabihin nito? Ang nasa katanghaliang gulang na lalaking ito ay walang iba kundi si Yang Chun, ang disipulo sa ilalim ng utos ni Martial Emperor Shi-Chi. Pagkatapos niyang marinig ang mga salita ni Gareth, natarante siya. Lord Yang Chun, wala na ang Yin Yang Sect. Napabuntong hininga si Gareth. Paano si Emerson? Tila walang pakialam si Yang Chun sa pagkakaroon ng Yin Yang Sect. Mas nag-aalala siya kay Emerson, ang kanyang nakababatang kapatid sa ama. Pareho silang mag-ama. Sa ilalim ng tingin ni Yang Chun, huminga ng malalim si Gareth bago siya sumagot, patay na si Peak Master Ai. Patay. Ang isang salitang ito ay parang isang malakas na pagsabog sa tainga ni Yang Chun. Agad na namula ang mukha niya. Mula pagkabata, pareho silang hindi magkasundo. Gayunpaman, sila ni Emerson ay magkapatid pa rin sa dugo anuman ang mangyari. Ito ay isang katotohanan na hindi na mababago. Gayunpaman, nalaman na lang niyang namatay na ang kanyang nakababatang kapatid sa dugo. WHO. Tanong ni Yang Chun kay Gareth sa malalim na boses. Kahit na ang tanong ay binubuo lamang ng isang salita, ang kahulugan na ipinahiwatig ay napakalinaw. Gusto niyang malaman kung sino ang pumatay sa kanyang kapatid na si Emerson. Nang malaman niya ang tungkol sa pagkamatay ni Emerson, ang kaunting hinanakit sa kanyang puso sa kanyang kapatid ay agad na nawala ng walang bakas. Napalitan ito ng kalungkutan. Iyon ay ang kanyang nakababatang kapatid na may kaparehong bloodline sa kanya. Ito ay tinatawag na Alvin, sagot ni Gareth. Sabihin mo sa akin ang mga detalye. Malamig ang mukha ni Yang Chun habang sinabi niya sa malalim na boses. Walang pagtutol ang boses niya. May bahid din ng galit sa boses niya. Bahagyang lumiwanag ang mga mata ni Gareth nang marinig niya ito. Alam niyang tama ang hula niya. Bagamat hindi kailanman naging mabuti si Yang Chun sa kanyang nakababatang kapatid na si Emerson, gusto niyang ipaghiganti siya sa halip na makipagkasundo sa kanya. Oo, magalang na sagot ni Gareth at sinabi sa kanya ang pasikot-sikot ng buong pangyayari nang walang nawawala o itinatago. Alam niyang walang silbi ang pagtatago ng mga bagay sa kanya.
Sa pamamaraang taglay ng taong nauna sa kanya, malalaman din niya ang katotohanan. Lalala ang mga bagay kung pinili niyang itago ang mga bagay. Alvin. Ungol ni Yang Chun. Ang kanyang mga mata ay kumikinang na para bang may lalamunan siya. Kasabay nito, dama po ang kanyang tingin kay Gareth. Matalino ka sa paghanap ng paraan para manatili siya. Pagkatapos kong mapaghiganti ang walang kwentang kapatid kong iyon, tutuperin ko ang isang hiling mo basta't nasa saklaw ng kapangyarihan ko ito at hindi ako magpapahirap sa akin. Panginoon Yang Chun, nais kong maging tagasunod ni Emperor Shi, walang pagmamadaling sagot ni Gareth pagkatapos niyang huminga ng malalim. Ang Emperor Shi ay ang pinaikling pangalan ng Martial Emperor Shi Chi. Si Martial Emperor Shi Chi ang may-ari nitong Lost Stone Forest, at si Yang Chun ang kanyang disipulo sa pangalan. Madali lang ito, mahinang tugon ni Yang Chun, hanggat maipaghiganti ko ang walang kwentang kapatid kong iyon, ginagarantiya ko na magagawa mong maging tagasunod ng Martial Emperor. Salamat, Lord Yang Chun. Nang marinig ito, sumilay ang ngiti sa mukha ni Gareth. Maghintay ka muna dito. Sasamahan kita sa Alvin Sec pagkatapos kong ayusin ang ilang bagay. Sinabi ni Yang Chun kay Gareth bago siya nawala sa Lost Stone Forest. Hindi nagtagal, dumating si Yang Chun sa harap ng isang bahay na bato sa Lost Stone Forest. Ang bahay na batong iyon ay ginawa sa pamamagitan ng pagbutas ng isang napakalaking bato. Ito ay tumingin napakakaiba. Senior Brother Blackwell, magalang na tawag ni Yang Chun sa labas ng bahay na bato. Whoosh! Nang lumabas ang mga salita ni Yang Chun sa kanyang bibig, isang malaking figure ang lumitaw sa kanyang harapan. Ito ay isang binata na nakasuot ng itim. Sa kanyang aloof expression at matalas na mga mata, nagbigay siya ng matinding pressure sa mga tao sa kanyang paligid. Sa harap ng lalaking ito na nakaitim na nakasuot, si Yang Chun ay hindi nang ahas na tumuwid mula sa kanyang pagyuko. Kahit na siya ay isang alagad ng Martial Emperor, siya ay walang kabuluhan sa harap ng iba. Kung siya ay pinatay ng taong ito, walang anumang kahihinatnan. Wala man lang pakialam si Martial Emperor Shi Chi tungkol dito. 1196. Ang nakaitim na binata na nakatayo sa harap ni Yang Chun ay walang iba kundi isa sa iilang direktang disipulo sa ilalim ng utos ni Martial Emperor Shi Chi. Lawrence Blackwell. Ano? Nanatiling malayo ang mukha ni Lawrence. Kalmado ang boses niya, at sobrang tahimik niya. Senior Brother Blackwell, natatakot ako na kailangan kong isantabi ang bagay na ipinagkatiwala mo sa akin pansamantala. Ngumiti ng pilit si Yang Chun. Oh! Nang marinig ito ni Lawrence, sumimangot ang mukha niya. Anong problema? Senior Kuya Blackwell, may dumating kanina sa labas ng Stone Forest. Siya ang tagasunod ng aking nakababatang kapatid. Ang dahilan kung bakit niya ako hinanap ay para ihatid ang balitang pinatay ang aking kapatid. Napabuntong hininga si Yang Chun. Maaaring umalis ang pumatay sa aking kapatid anumang oras kaya kailangan kong pumunta doon sa lalong madaling panahon upang patayin siya at ipaghiganti ang aking kapatid. Mangyaring pumayag sa aking kahilingan, Senior Kuya Blackwell. Nang maabot niya ang dulo ng kanyang pangungusap, tumingin si Yang Chun kay Lawrence nang may pag-asa. Hindi ka dapat magantala sa paghihiganti sa pagkamatay ng iyong kapatid. Umalis ka na. Iwanan mo na lang ang bagay na ito hanggang sa bumalik ka, walang pakialam na sagot ni Lawrence. Matapos lumabas ang kanyang mga salita sa kanyang bibig, nawala siya sa mga mata ni Yang Chun ng walang bakas. Ang kanyang bilis ay napakabilis na kahit ang isang kasing lakas ni Yang Chun ay hindi mahuli ang kanyang paggalaw. Salamat, Senior Brother Blackwell. Nagpasalamat si Yang Chun sa bahay na bato sa harap bago siya umalis upang salubungin si Gareth. Sa sandaling lumingon siya, biglang naging seryoso ang mukha niya. Sekta ng Alvin, Alvin. Kasabay nito, makikita ang isang pagpatay na layunin sa kanyang mga mata na malamig na kumikinang. Halos 2 buwan na ang lumipas sa isang kisap mata. Sa panahong ito, hindi nilinang ni Alvin ang anumang profundity. Sa halip, nakatuon siya sa pagtuturo sa grupo ng Grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist, kabilang si Silvestre.
Sa panahong ito, ang grupo ng Grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist, kabilang si Silvestre, ay nagkaroon ng mas mahusay na pag-unawa sa kung gaano kalaki ang sect leader ng mga armas at mga diskarte sa pagdadalisay ng gamot ng sect leader ng Lingtain sect. Masyado silang kulang kumpara sa kanya. Nang humiwalay si Alvin kay Silvestre at sa iba pa, tuwang-tuwa ang isa sa mga Grade 1 alchemist, mukhang tama ang napili kong pagpunta rito. Ang pagsali sa Alvin sect ay magbibigay daan sa akin na makamit ang mga bagay na gusto ko. Pakiramdam ko ay magagawa kong pinuhin ang Grade 1 na mga pills na may malapit sa 80% purity sa lalong madaling panahon. Tama. Ito ang pinakamagandang desisyon na ginawa natin sa buhay natin. May nagdagdag. Ngayong nakakuha na kayo ng ilang benepisyo, mas mabuting huwag ninyong kalimutang gawin ang inyong trabaho para sa sect leader. Tandaan na gamitin ang lahat ng koneksyon ninyo at hanapin ang dalawang miss ng sect leader na gumagala sa labas, paalala ni Silvestre sa kanila na may kasamang ungol. Magtiwala ka, Vice Sect Leader Zhang. Ibinigay ko na sa mga alagad ng sekta ang aking token of authentication para hanapin ang lahat ng matataas na opisyal ng mga sekta na may malapit na relasyon sa akin. Hindi sila mangangahas na magpabiye para sa akin, sigaw ng isang Grade 1 craftsman. Maghahanap din ako ng disipulo at hihilingin ko sa kanya na hanapin ang mga may utang na loob sa akin para sa akin. Kung hindi gagawin ng mga taong iyon ang lahat ng kanilang makakaya sa paghahanap sa dalawang miss ng sect leader, makakalimutan nila ang pagkuha ng Grade 1 na pills mula sa akin sa hinaharap. Sabi ng isa pang Grade 1 alchemist bago siya umalis. Mas maraming tao ang naiwan sa susunod na sandali. Tumango si Silvestre bilang kasiyahan nang makita niya ito. Hindi niya pinabayaan ang sect leader kung tutuusin. Kamakailan lamang, ginawa ni Alvin si Silvestre na pang-apat na vice sect leader ng Alvin sect at inihayag ito sa sekta. Pareho siya ng katayuan ni Paloma at ng Young Brothers. Natural, pareho lang sila ng katayuan sa ibabaw. Bilang isang taong namuno sa Grade 1 na mga manggagawa ng armas at alchemist sa sekta, ang posisyon ni Silvestre sa Alvin sect ay nasa ibaba lamang ni Alvin. Maging si Paloma at ang Young Brothers ay hindi nang ahas na makipag-away sa kanya. Matapos makipaghiwalay kay Silvestre at sa iba pa, bumalik si Alvin sa kanyang sariling lugar at naupo ng naka-cross-legged sa kama. Nagdesisyon siya habang bumubulong sa sarili, aalis ako pagkaraan ng 3 araw para kunin ang dakilang yaman na naiwan ng Rebirth Martial Emperor sa kanyang ikalawang reinkarnasyon. Pagdating sa Innerland, halos alam na niya kung saan ang lokasyon niya ngayon. Matapos habulin ang memorya ng Rebirth Martial Emperor, nakumpirma niya ang eksaktong lokasyon ng lugar kung saan iniimbak ng Rebirth Martial Emperor ang kanyang dakilang kayamanan. Ito ay nasa katimugang bahagi ng Innerland. Medyo malayo ito mula sa Alvin sect. Natatakot akong aabutin ako ng 2 buwan bago makarating sa lugar na iyon at makabalik kahit na gamitin ko ang aking buong bilis, naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Ngayong nakapagdesisyon na si Alvin, hindi na niya inisip ang ibang bagay. Pinaikit niya ang kanyang mga mata at pinakalma ang kanyang puso na maglinang. 9 Dragon's War Sovereign Technique, Divine Dragon Form. Habang naglilinang, naintindihan niya ang kanyang fused profundity sa parehong oras. Natural, patuloy din niyang inintindi ang sword daw na nakapaloob sa salitang sword, nakabisado niya para maiangat niya ang kanyang sword concept. Ang oras ay patuloy na lumipas ng walang tunog. Lumipas ang 2 araw sa isang kisap mata. Alvin, ipakita mo ang iyong mukha. Ang Alvin sect na orihinal na tahimik ay biglang nagkagulo sa sandaling ang boses na ito ay umalangaw-ngaw mula sa langit. Sino ang napakalakas ng loob na hilingin sa sect leader na ipakita ang kanyang mukha? Maraming mga disipulo ng Alvin sect ang nabigla. Naghahanap ba siya ng kamatayan? How dare he comes to our Alvin sect to provoke the sect leader? I wonder kung saan nanggaling ang lalaking ito na hindi pinapahalagahan ang sarili niyang buhay. Isa-isang umakyat sa langit ang mga elder at disipulo ng Alvin sect at tumingin sa direksyon ng boses. Gayunpaman, ang tanging nakita nila ay ulap na tumatakip sa kalangitan. Halatang nagtatago sa likod ng hamog ang may-ari ng boses. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Ang ilang mga figure ay lumitaw mula sa manipis na hangin sa kalangitan. Ang apat na magagaling na vice-sect leader ng Alvin sect gayon din sina Irish, Henry, Jack, at Gold Thug ay nagsama-sama dahil sa malakas na sigaw na nagmula sa langit. Parang pamilyar ang boses na ito, sabi ni Paloma, nakasimangot. Familiar. Natigilan si Henry. Don't tell me kilala mo siya. Sa sandaling ito, ang Young Brothers ay nagpalitan ng tingin sa isa't isa bago sabay-sabay na bumulalas, ito ang boses ni Elder yun. Puno ng pagtataka ang mga boses nila. Kuya yun. Nang marinig ang mga salita ng Young Brothers, nalito si Henry. Si Gareth, ang guardian elder ng dating Young Peak. Si Paloma ay may bahagyang awkward na ekspresyon sa kanyang mukha. Hindi ba siya tumakas kanina? Bakit siya bumalik? Paloma, bantayan mo ang iyong mga salita. Hindi ako tumakas. Halos sa sandaling lumabas ang mga salita ni Paloma sa kanyang bibig, ang boses sa langit ay patuloy na nagsasalita at nakakuha ng atensyon ng lahat. Ang nakita lang nila ay isang matandang lalaki na nakasunod sa likod ng isang medyo may edad na habang pababa sila. Ang taong nagsasalita ay walang iba kundi ang matandang nasa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaking iyon, si Gareth, ang guardian elder ng dating Yin Yang sect Young Peak. Para sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa kanyang harapan, kitang-kita ang kanyang pagkakakilanlan, ito ay si Yang Chun, ang nakatatandang kapatid sa dugo ni Emerson, ang Peak Master ng dating Yin Yang sect Young Peak. Bukod doon, si Yang Chun ay isa ring alagad ng isang napakalakas na martial emperor. Kahit na hindi siya kasing husay ng mga direktang disipulo ng martial emperor, hindi pa rin may kukumpara sa kanya ang ordinaryong 9th level martial monarchs. Gareth. Naging seryoso ang mukha ni Paloma. Saglit na dumapo ang kanyang tingin kay Gareth bago ito lumipat sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harap ni Gareth. Hindi na kailangang sabihin, nakikita niya na si Gareth ay dumating na handa. Kitang-kita na ang nasa katanghaliang gulang na lalaking nakatayo sa harapan ng kanyang backup. Kailangan niyang maging mas malakas kaysa kay Gareth. Sa sandaling ito, ang mga mukha ng Young Brothers ay naging medyo libingan din. Nakita nila na dumating si Gareth at ang nasa harap niya na may masamang intensyon. Si Elder yun. Hindi ba siya tumakas dati? Bakit siya bumalik ngayon? Hindi ba siya natatakot mamatay? Hindi mo ba nakita mula sa likuran ang lalaking nasa katanghaliang gulang na sinusundan niya? Sa tingin mo ba isang ordinaryong tao ang makakapagpasunod sa kanya ng masunurin? Mukhang nakahanap siya ng tulong. Maraming mga elder at disipulo ng Alvin sect na nakakilala kay Gareth ang sabay-sabay na inilibing ang kanilang mga ulo sa talakayan. Ang ilan sa kanila ay mukhang nag-aalala. Nag-aalala sila na hindi matatalo ng kanilang sect leader ang lalaking dinala ni Gareth sa sekta. Sa kabaligtaran, ang ilan sa kanila ay mukhang walang malasakit. Mayroon silang ganap na pananampalataya sa kanilang leader ng sect. Tiningnan ni Gareth sina Paloma, Percival, at Andre bago siya diretsyong nagtanong, Paloma, Percival, Andre. Ang dahilan kung bakit ako bumalik sa pagkakataong ito ay para patayin si Alvin at muling itayo ang Yin Yang sect. Tutulungan ba akong lahat? Nang marinig ang kanyang mga sinabi, silang tatlo ay naging mas seryoso. Gayunpaman, wala silang sinabi bilang tugon. Parang lahat kayo nagdududa sa lakas ko. Tinitigan sila ni Gareth bago siya nagpatuloy ng hindi nagmamadali, aaminin kong hindi ako katugma sa Alvin na iyon. Gayunpaman, may nakakakilala ba sa inyo kung sino ang nakatayo sa harapan ko? Nang marating niya ang dulo ng kanyang pangungusap, lumabas ang kumpiyansa sa kanyang katawan. Saglit, bukod kay Paloma at sa dalawa pa, maging sina Irish, Silvestre, at ang iba pa ay lumipat ang kanilang mga mata sa nasa katanghaliang gulang na lalaki sa harap ng Gareth. Para bang sinisikap nilang makita kung ano ang dahilan ng labis na pagtitiwala sa kanya ni Gareth. Ikaw si Supreme Elder Gareth ng dating Yin Yang sect Young Peak. Tiningnan ni Henry si Gareth ng masama. May nagbanggit sa iyo noon. Ilang buwan na ang nakalipas, tumakas ka sa Alvin sect natin na parang isang asong hindi kilala, hindi ba? Tinatanggihan na aso. Ang mga salita ni Henry ay naging sanhi ng pagdilim ng mukha ni Gareth.
Nagtataka ako kung saan nagmula ang tiwala ng itinanggi ng asong ito. Maliwanag na hindi titigil si Henry habang patuloy niya itong tinutuya. Bagamat lubos na nagalit si Gareth, pinigilan pa rin niya ang apoy ng galit sa kanyang puso habang nagbabala siya sa malalim na boses, "Anak, huwag kang masyadong magmataas. Iiyak ka mamaya." Pagkatapos, hindi niya pinansin si Henry na nakatingin sa kanya ng may panghahamak at tumingin muli kay Paloma at sa dalawa pa bago niya ipahayag, "Ang taong ito sa harap ko ay si Lord Yang Chun, ang nakatatandang kapatid sa dugo ni Pickmaster Hemerson." Kadugo ni Hemerson. Pagkarinig nito ay agad na lumubog ang mukha nilang tatlo. Natural, pamilyar sila sa pangalang Hemerson. Siya ang Pickmaster ng dating Yin Yang sect Siang Pick. Gayunpaman, hindi nila alam na si Hemerson ay may isang nakatatandang kapatid na lalaki, at halatang mas makapangyarihan siya kaysa kay Hemerson. Siya ay tila isang 9th level martial monarch. Gayunpaman, kahit na may pakiramdam sila na ang taong ito ay isang 9th level martial monarch, walang anumang pahiwatig ng takot sa kanilang mga mata. Anong biro? Ang kanilang sect leader, si Alvin, ay isang taong nakapatay ng ilang 9th level martial monarchs dati. Isantibi ang Grand Elder ng Blackwell Clan sa Arctic City, at kunin ang 4 na leader ng lower middle level first-rate forces halimbawa, kahit sila ay namatay sa mga kamay ng sect leader. Sa kanilang opinyon, ang kanilang sect leader ng Alvin sect, si Alvin, ay nagtataglay ng lakas na kapantay ng mga nangungunang powerhouse mula sa mga first-rate na puwersa sa middle level o kahit na upper middle level. 1197. Gayunpaman, agad na namutla si Paloma at ang dalawa pa nang marinig nila ang susunod na bahagi ng pangungusap ni Gareth. May ibang pagkakakilanlan si Lord Yang Chun. Siya ang disipulo ng Martial Emperor mula sa Lost Stone Forest. Ito ang orihinal na salita ni Gareth. Isang alagad ng Martial Emperor. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Gareth, bukod kay Paloma at sa dalawa pa, maging si Silvestre at Gold Tog ay namutla rin. Para naman kay Irish, Henry, at Jack, wala silang gaanong kaalaman tungkol sa isang alagad ng Martial Emperor. Dahil dito, nagmukha lang silang natarante sa halip na magkaroon ng exaggerated na ekspresyon tulad ng iba. Ang backup na dinala ni Elder Yun ay isang alagad ng Martial Emperor. At saka, ito ang disipulo ng Martial Emperor mula sa Lost Stone Forest. Narinig ko na ang tungkol sa Lost Stone Forest dati. Ito ang cultivation place ng isang Martial Emperor. Ang Martial Emperor na iyon ay kilala bilang Martial Emperor Shi-Chi. Ang backup na dinala ni Elder Yun ay disipulo ni Martial Emperor Shi-Chi. Nawala ang mga kulay sa mukha ng maraming matatanda at disipulo ng Alvin sect. Hindi sumagi sa kanilang isipan na ang backup na dinala ni Gareth dito ay isang alagad ng Martial Emperor. Isang alagad ng Martial Emperor. Kahit na hindi siya direktang alagad ng isang Martial Emperor, isa pa rin siyang makapangyarihan. Ang mahinang martial artist ay hindi kailanman magiging alagad ng Martial Emperor, maaari lamang siyang maging tagasunod ng Martial Emperor sa pinakamaraming paraan. Ang mga direktang alagad ng Martial Emperor ay kadalasang nasa tuktok ng Martial Monarch stage at mayroon ng isang paa sa Martial Emperor stage. Kahit na ang mga disipulo ng Martial Emperor ay bahagyang mas mababa, ang mga ordinaryong 9th level Martial Monarchs ay hindi pa rin maihahambing sa kanila. Sinasabi na ang lahat ng mga alagad ng Martial Emperor ay may lakas na maihahambing sa mga nangungunang powerhouse ng upper middle level at maging ang upper level na first-rate na puwersa sa Cloud Continent. Ang disipulo ng Martial Emperor. Ang kapatid ni Hemerson ay talagang disipulo ng Martial Emperor. Napakaputla ng mukha ni Paloma. Matagal ko nang narinig na si Pickmaster Hemerson ay may kahangahangang background. Ngunit hindi ko inaasahan na ang kanyang kapatid ay isang disipulo ng isang Martial Emperor. Nagpalitan ng tingin ang magkapatid, kapwa kitang-kita ang pagkalito sa mga mata ng isa't isa. Ang disipulo ng Martial Emperor ay isang taong kailangan nilang hanapin. Kaya niyang durugan ng buo ang mga ito sa isang daliri lamang. Sa ilang sandali, napuno ng takot ang kanilang mga puso. Kung may tiwala sila sa sect leader ng Alvin sect, si Alvin, kanina, ngayon ay nag-aalinlangan ang kanilang kumpiyansa.
Ang disipulo ng Martial Emperor. Ang isang Peak Master ng dating Yin Yang sect siyang Peak ay talagang nakababatang kapatid sa dugo ng isang alagad ng Martial Emperor. Medyo namutla din ang mukha ni Silvestre. Matagal na niyang narinig ang tungkol sa kung paano pinatay ni Alvin ang Peak Master ng dating Yin Yang sect siyang Peak at naging sect leader ng Yin Yang sect pagkatapos palitan ang pangalan nito sa Alvin sect. Gayunpaman, hindi sumagi sa kanyang isipan na ang Peak Master ng dating Yin Yang sect siyang Peak ay talagang magkakaroon ng ganoong kadugo na kapatid. Isang alagad ng Martial Emperor. Hindi yun biro. Sa kanyang nalalaman, kung gusto ng isang tao na maging disipulo ng Martial Emperor, ang isa ay maaaring maging isang variant sa Cloud Continent na may kahangahangang talento at nagtataglay ng likas na kakayahan o isang makapangyarihang 9th level Martial Monarch. Ito ay maliwanag na ito nasa katanghaliang gulang na lalaking nasa harapan ang huli. Ang pangangailangan para sa huli ay napakataas din. Sinasabing ang 9th level Martial Monarchs lamang na may lakas na higit sa 5 sinaunang itim na dragon ang kwalipikadong maging alagad ng Martial Emperor. Ang lakas ng 5 sinaunang itim na dragon ay ang pinakamababang kinakailangan. Sa sandaling ito, sa wakas ay nalaman ni Irish, Henry, at Jack kung ano ang ibig sabihin ng tatlong salitang Martial Emperor's Disciple, mula sa talakayan ng grupo ng mga matatanda at disipulo ng Alvin sect sa malapit. Ang ekspresyon ni Henry at Jack ay naging nakakatakot din. Damn it! Bakit napakalakas ng alagad ng Martial Emperor? Si Henry ay nanumpa sa kanyang puso. Bagamat nanatiling kalmado ang mukha ni Irish, may bakas ng pag-aalala sa kaibuturan ng kanyang magagandang mga mata sa taglagas. Halata na nag-aalala siya para kay Alvin. Paloma, Percival, Andre. Bibigyan ko kayong tatlo ng pagkakataon. Tumayo ka sa akin, at pagkatapos na patayin ni Lord Yang Chun si Alvin, lahat kayo ay mapabilang pa rin sa aking Yin Yang sect, sabi ni Gareth sa bilis na hindi mabilis o mabagal habang nakatingin kay Paloma at sa dalawa pa, kung wala sa inyo ang payag, mabubuhay ako pagkatapos ni Alvin. Mula sa mga salita ni Gareth, maliwanag na gusto niyang magdesisyon si Paloma at ang dalawa pa. Ang desisyong ito ay malapit na nauugnay sa kanilang buhay. Ang mga mukha ni Paloma at ng dalawa pa ay naging kulay berde bago ito namutla sa pagbabagong ito ng mga pangyayari. I'll give you a span of 10 breaths to decide. After 10 breaths, you'll be my enemy if you don't come to me. Pinilit pa ni Gareth si Paloma at ang dalawa pang magdesisyon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito sa bibig ni Gareth, lahat ng naruroon sa eksena, maliban kay Yang Chun, ay ibinaling ang kanilang mga mata kay Paloma at sa dalawa pa. Na-curious sila sa mga pagpipiliang gagawin ng tatlo. Tatayo ba sila laban sa Alvin sect sa tabi ni Gareth o tatayo ba sila laban sa Gareth? Ano man sa mga desisyon ay nagdadala ng sarili nitong panganib. Kung pipiliin nila ang una, madaling maisip ng isang tao ang kahihinatnin kung si Alvin, ang sect leader ng Alvin sect, ay nagawang patayin si Yang Chun ang alagad ng Martial Emperor. Walang sino man ang hahayaan ang sino mang nagkanulo sa kanila. Gayunpaman, kung pipiliin nila ang huli, mamamatay din sila kung nagawang patayin ng disipulo ng Martial Emperor ni Yang Chun si Alvin, ang sect leader ng Alvin sect. Siguradong papatayin agad sila ni Gareth. Sa huli, ang pagpili ngayon ay katulad ng pagsusugal. Isang sugal kung mas malakas si Alvin o mas malakas si Yang Chun. Ang lakas ni Alvin ay hindi lihim sa karamihan ng mga tao sa Alvin sect. 3 buwan na ang nakararaan, nang lumaban si Alvin sa mga pinuno ng 4 na dakilang first-rate na puwersa, ang malakas na ipinakita niya ay katumbas ng lakas ng 4 na sinaunang itim na dragon at mahigit 9,000 sinaunang may sungay na dragon. Gayunpaman, bilang alagad ng Martial Emperor, ang lakas ni Yang Chun ay katumbas ng 5 sinaunang itim na dragon kahit na hindi siya direktang disipulo ng isang Martial Emperor. Gareth, kung tatayo ako sa tabi mo, ibig sabihin nakatayo ako sa gilid ni Emerson. Dahil dito, pinili kong mabuhay o mapahamak kasama ang Alvin sect. Si Paloma ang unang taong nagdesisyon. Patay na si Emerson, ngunit dinala ni Gareth si Yang Chun, ang kapatid sa dugo ni Emerson. Ito ay katulad ng pagtayo sa gilid ni Emerson kung tumayo siya kasama si Gareth.
Kinamumuhian niya si Emerson mula sa kaibuturan ng kanyang puso, kaya naman agad siyang nagkaroon ng sagot. Sa sandaling lumabas ang mga salita ni Paloma sa kanyang bibig, maraming elder at mga disipulo ng Alvin sect ang nagliwanag habang pinupuri siya sa ilalim ng kanilang mga hininga sa mga salitang tulad ng napaka-superwoman. At siya ay isang mandirigma. Firms. Dahil gusto mong mamatay, hindi kita pipigilan. Napabuntong hininga si Gareth nang marinig ang mga salita ni Paloma. Sa sumunod na sandali, lumingon siya para tingnan ang Young Brothers na ang ekspresyon ay patuloy na nagbabago bago siya nagbabala sa malalim na boses, Percival, Andre. Pareho kayong dapat pag-isipan ito ng mabuti. Sa ngayon, mayroon pa kayong 5 paghinga. Isang span ng 5 paghinga. Sa sandaling marinig nila ang mga salita ni Gareth, muling namutla ang mga mukha ng Young Brothers. Sa sandaling ito, ang 2 Young Brothers ay naging target din ng mga mata ng lahat. Ano sa tingin mo ang pipiliin ng 2 vice sect leaders? Hindi ko alam. Sa palagay ko ito ay depende sa kung ang kanilang pananampalataya ay higit na nakasalalay sa sect leader o sa disipulo ng Martial Emperor. Maraming matatanda at disipulo ng Alvin sect ang nagbulungan sa isa't isa. Inaasahan nilang makita kung anong uri ng pagpili ang gagawin ng Young Brothers. Makalipas ang isang dangkal ng 2 paghinga, ibinuka ni Gareth ang kanyang bibig upang muling ipaalala sa kanila, 3 hininga ang natitira. Lalong na-drain ang mga kulay mula sa mga mukha ng Young Brothers. Hindi nagtagal, 2 hininga na naman ang lumipas, at inihayag ni Gareth sa malalim na boses, may natitira ka pang span ng 1 hininga. Whoosh! Whoosh! Halos sa sandaling lumabas ang mga salita ni Gareth sa kanyang bibig, sa wakas ay kumilos ang Young Brothers. Sunod-sunod silang lumipad palabas at nakarating sa likod ni Gareth makalipas ang ilang sandali. Ha 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 ha. Tawa ng tawa si Gareth nang makita niya ang Young Brothers na pumipili sa kanya. Tumingin siya sa kanilang 2 at sinabing, Percival, Andre, malalaman mo sa lalong madaling panahon kung gaano katama ang iyong desisyon. Sa susunod na sandali, tumingin siya kay Paloma at Ninisian. Paloma, malalaman mo sa lalong madaling panahon kung gaano katanga ang iyong desisyon. Hindi pinansin ni Paloma ang panunuya ni Gareth at tumingin ng diretso sa Young Brothers bago nagsalita sa malalim na boses, Percival, Andre, napag-isipan na ba ninyong 2 ang sect leader nang gumawa kayo ng ganoong desisyon? Kung tama ang pagkakaalala ko, pareho kayong nagtataglay ng mga spirit weapon at table task na personal na ginawa ng sect leader, tama ba? Percival man o Andre, pareho silang may grade 1 spirit weapon na nagbigay ng 70% boost na ginawa ni Alvin para sa kanila. Pareho rin silang nakakuha ng 2 bote ng grade 1 life recovery pills na may 71% purity mula kay Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Paloma, namutla ang mga mukha ng Young Brothers. Gayunpaman, nanatili silang tahimik dahil alam nilang mali sila. Sa totoo lang, nalulungkot ako sa ngalan ni Alvin. At isipin na hinayaan niya talaga kayong 2 na maging vice sect leaders ng Alvin sect, mapang-uyam na sabi ni Henry sa Young Brothers at Ninisian ito. Isang pahiwatig ng pagpatay na layunin na nakatarget sa Young Brothers ay lumitaw din sa lalim ng mga mata ni Irish. Ang mga pagpipili ang ginawa nila ay nagpagalit sa kanya. Sino sa inyo si Alvin? Sa wakas ay ibinuka ni Yang Chun, na nakatayo sa gilid habang pinapanood ang eksenang nangyayari sa kanyang mga mata. Sa sandaling ibukan niya ang kanyang bibig, agad niyang hiniling si Alvin, ang sect leader ng Alvin sect. Lord Yang Chun? Wala pa si Alvin, magalang na sabi ni Gareth na nakatayo sa likuran niya. Gayunpaman, silang 3 ay pawang mga tagasunod ni Alvin. Kung papatayin mo sila, Lord Yang Chun, sigurado akong lalabas kaagad si Alvin. Lumipat ang tingin ni Gareth kay Irish, Jack, at Gold Tog bago siya ngumiti ng mapait. Sa sandaling ito, lumipat ang tingin ni Yang Chun kay Irish at sa 2 pa. Ngayong si Jack at Gold Tog ang tina-target, agad na bumungad sa kanila ang takot. Gayunpaman, sabay-sabay pa rin silang lumipad palabas at tumayo sa harap ni Irish na parang 2 gwardya. Ang loyal mo. Mukhang siya ang babae ni Alvin. Ngumuso si Yang Chun.
Kung ganoon, papatayin ko muna ang babaeng ito na parang pagdurog ng bulaklak. Naniniwala akong ipapakita agad ng duwag na si Alvin ang kanyang mukha. Mula sa kanyang tono, halatang hindi siya magpapakita ng anumang awa kahit na pagkatapos niyang harapin ang kagandahan ni Irish. Idiot. Nangakmang sasalakayin ni Yang Chun si Irish, isang walang malasakit na boses ang umalangaw-ngaw sa buong lugar na para bang nagmula ito sa lahat ng dako. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.